ready tayo for the new week. Ready. Good morning, Papi. Talagang ang tingkad ng mga pula natin. Talaga, gulat na, galit na galit tayo sa pula. Head to toe, di ba? Hindi lang yan ang pula. Oo. Belt ko pa, pula. Belt mo pa, pula. Sana po kayo po lahat ay nakapagpahinga over the weekend, di ba? Kayo po ay nakapaggawa ng mga gawaing bahay, nakapaglinis, nakapagluto, nakapaglaba, Ayan, laba yung importante, no? plancha. Ano pa ba? Ano pa ba mga gawaing mga bahay? Ano pa bang gawain? Nakapag-grocery, pamalengke. Ayan, lahat yan sana ay nagawa ninyo. So, samahan nyo kami ni Ricky Girl, hanggang alas 10 ng umaga. Lalo na po sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Agila 1062. Kayo po ay naiipit sa traffic, balik traffic na. Di ba? Lunes na kasi. Di ba? Tapos, lagi nga yung paalala, magbaon ng maraming Pasensya. At saka yung mga nanonood sa amin sa kanilang mga sa Facebook or sa YouTube channel namin, or yung mga nanonood sa kanilang cellphone, iPad, laptop. Ayan. Samahan nyo kami. Ayan. Kamusta ang weekend mo? Nakapaglaba ka ba? Ano ba ginawa ko nung weekend? Nakapag-grocery ako. Ayan. Nakapag-dinner ako ng maraming beses. Wow, ako din. Friday night with my ex-outlaws, di ba? Tapos, Sabado, birthday ni Mr. M. So, nakapag-dinner kami. So, ayan. Ako din eh. Ayan, teka lang, takpan na lang. Ayan. Kaya ito, lagi ako may dalang papel dito para nakaganyan kunyari. Deserve naman yan. Siyempre, buong linggo tayo nagtatrabaho. Correct. Diba, yun yung panahon para makita natin mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin. Kaibigan. Diba? Ako naman, latang-latang yung katawan ko ngayon. Bakit? Kasi, nag-soccer ako kagabi. Sabi nga naman, may oras ka pa. Soccer talaga? Oo, nag-soccer ako kasi. Ang legs nito, parang legs ng ng manok. Ang nipis. Feeling ko nga nababali yung binti ko. Sabi ng tatay ko, huy, mas malaki pa yung yung dumbbell daw, yung barbell, yung kaya sa legs ko. Pero kasi, alam ba talaga, ever since Patty, ang naniniwala ko, soccer ay magandang sports para sa Pinoy. Tandaan mo, di ba, ang national sports natin is sipa. Sipa, sipa, so talagang actually, you're basketball gifted. Dapat nga hindi. Tapos yung height natin, mga Pinoy, at hindi naman natin kailangan makipagsabayan sa mga NBA stars. So kahapon, first time ko makapaglaro with all-girls team. All-girls team kasi usually nasa Celebrity Cup. Kasama ko. Yung husband, is that you? No! Kasama ko yung mga Askan, sila Shroki yan, sikat yan, galing mga imported, alam yan. Pero kasi kagabi, alam mo yung first time na all girls, medyo kailangan ko talagang magtrabaho. Dati kasi, petics lang ako. Kasi pabayaan mo yung mga lalaki. Pero kagabi talaga, dumausdos yung legs ko talaga. Saan ka naglaro? Saan ba to? Paranaque, Parkal. Napakalayo, pero walang traffic kahapon kasi. Pero hinihingal ka? Kasi di ba, puro takbo-takbo yun? Takbo. Wala akong choice kagabi. Anyway, good for you. Kung yan ang iyong if that's your happiness, okay. Walang basagan ng trip. Si Coach Deep, ayan. Hello, happy viewing po kay Coach Deep. Basta ang importante, lahat tayo, meron tayong hobby or sports, di ba? Para hindi lang tayo parate na sa cellphone natin. Di ba? Lalo na yung mga ganyan, may physical activity, pinapawisan ka. First time, pinagpawisan ako, sabi ko, pinlex ko, yun, may pawis ako, that's good. Pinapawisan ka, may cardio ka, di ba? Tapos, yung maganda doon, yung bonding, yung marami kang nakikilala. Tsaka alam ba yung footballers dito sa Pilipinas, iba yung community na talaga close-knit, hindi parang yung iba napaka-competitive. Ito tulungan talaga. Tapos kagabi, meron kami mga batang tinuruan din. So yung mga gusto kong i-enroll mga anak nila, ito training lang naman siya. Si Manila pa, hanapin nyo sila sa Facebook. Ayan. So, magandang yan. Magandang, good morning, Jello. Your favorite is here. No, he's not my favorite. Hindi my favorite, si of course, is always Rex. Talagang may correction eh. Akala ko si Ryan ang favorite mo. Hindi yan. Nako, yan ang pet peeve. Ang aming mga cameramen. Okay, simulan na po natin ang ating Lunes ng masaya po at puno ng inspirasyon mula po sa mga nakuha nating mga super patok sa net. Ako, ito, we were just talking about cellphones. Kung kayo po ay nagsuscroll, ayan, nag-viral daw ito. Minsan, kasi yung pinaka-viral na content sa social media ay hindi yung mga prank or yung mga trend. Minsan, it's just pure, simple love. Ay, that's true. Diba? Yung very authentic,
very unfiltered, di ba? Very heartwarming. So ito po, makinig po kayo. May isang nanay kasi mula sa General Trias City, nagpainit po ng damdamin ng netizens matapos i-share yung kanyang CCTV footage ng kanyang panganay na anak na si Nishan. Ayan, si Nishan. Napansin kasi ng bata, itong si Nishan, na nakakatulog na yung kanyang bunsong kapatid. Di ba? Cute-cute, to. Nanonood sa kakanood ng TV. So, kitang-kita na baka daw matumba yung syempre, di ba, pag ikaw natutulog, gumaganon ka na lang, di ba? So, ginawa ni Kuya, ayan, hiniga niya sa kanyang hita at hinayaan niya itong makatulog. O, di ba, how heartwarming? So, may bonus pa. Nag-kiss pa yung si Kuya dito sa kanyang little brother. So, sabi po ng nanay na si Ira Buri de Asis, napasilip lang siya sa CCTV matapos po magsampay. O, di ba? Household chores, di ba? At literal na natunaw nga daw yung kanyang puso nung nakita nga niya itong CCTV ng pagmamahal na ipinaramdam ng kanyang anak ni si Nishan sa kanyang kapatid. So sinabi rin niya sa kanyang post na hangad niya na sana hanggang paglaki na magkapatid ay ganyan sila magmahalan. Di ba normally kasi pag dalawang lalaki, lagi nag-aaway yan. Nagdadap niyang panahon yan for sure. Oo. Di ba? Lagi Pero siguro nagpakita si Kuya ng pagmamahal kasi tulog. Yun na nga pwede. Hindi siya emotion. Kasi tulog, di ba? Pagising yan ako, ayan na. Rambulan na. Pero, hindi, pero that's nice, no? Talagang maganda talaga kung ang magkakapatid malalapit sa isa't isa. Lalo na, diba? sabi ko nga, dalawa lang kami magkapatid. Ang turo sa amin ng magulang ko. Sabi, dalawa lang kayo. So, kayo, you and magmahalan kayo. Correct. So, hindi na tinuturo ko, dalawa lang yung may anak ko eh. So, sabi ko, kahit na makaaway nyo na, mga magulang ninyo, for example, di ba, minsan kontrabida tayo eh. Correct. Basta kayo magkapatid, magkakampi. Sa buhay. Ayan. Dahil, ako rin, diba? ganun rin. Dalawa rin mga anak ko, isang babae, isang lalaki. Kaya lagi nag-aaway. Kasi di ba, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki mahilig mang-asar. Di ba? Tapos yung anak kong babae, napipikon. Di ba? Talaga, mababaw ang luha. Ganun pala yun. Akala ko, mas hindi sila nag-aaway. Kasi ako dalawang babae. So, syempre, di ba, frenemies yan eh. Frenemies, correct. Kumbaga, minsan sila yung worst enemy, pero sila pa rin yung mag-best friend. Correct. Ayan. Akala ko naman pag lalaki-babae, hindi masyado. Hindi. Kasi may minsan difference. sutil eh. Yun nga, he loves to tease kasi alam niyang pikon. Pero pag pag there's cause for concern, siya yung talaga naghanap. Where's ate? Where's ate? Pero pag nandiyan na, hindi niya pinapakita yun na. Ganun. Eh kami apat kami. Yung kasunod ko lalaki. Naku, lagi kami nag-aaway. Ikaw yung nangiinis sa kanya? Hindi, nag-aaway kami. Siyempre, minsan naku dati, nung bata kami, talagang, di ba, sipaan. Di ba, walang I'm a girl. Walang I'm a girl. Wala. Pero alam ba, sabi nila, may joke daw dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ginagawa sa ibang bansa. I think sa ibang bansa din. Yeah. Yung mga panganay, mga sutil din yan. Ako panganay ako eh. Ako so may joke din. lagi sa mga susunod sa'yo. Joy, may nasabihan ka ba ng ate o kuya mo? Na sinabihan ka na, panganay ka ba? Panganay. Nasabihan ba yung mga kapatid mo, uy, napulot ka lang sa labas. Hindi. Ako nagsasabi sa kanila, pulot lang kayo. Kaya nga. Ayun nga, yung parang nagsasabi. Ayun na, lahat yata na mas kababatang kapatid, nakarinig ng ganyan sa ate o kuya nila. O nakita ka lang namin sa basurahan. Kayo po ba yung mga, mga nakababata? Anyway, basta dapat talaga, turuan natin yung ating mga anak, whether dalawa lang sila, tatlo, basta maging malapit sa isa't isa. Di ba? Although, growing up talaga, hindi mo maiiwasan na mag-aaway kayo. Di ba? Hindi talaga lalo na yung malalakas yung mga personality. Saka lalo siguro malapit yung edad. Yun, magkakasunod, di ba? Kayo ba magkakasunod kayo? Yeah, magkakasunod kami. So, always po lang, hoy, I'm older than you. I don't care. Paano yun? Dati kapatid ko na ganyan. Ako yung ate mo. Bigyan naging 6-footer. Ako ate mo. Tumuntong talaga ako sa upuan nun. Wala silang pakialam, di ba? Pero buti lang mabait yung kapatid ko. Tahimik lang. Parang ako lang. Nung maliliit kami, wala ngang gender. Hindi mo pwedeng sabihin ate ako or babae ako. Wala silang pakialam. So, paano? Talagang yun na nga, nag-ano kami. Nag-aaway. Talagang away, di ba? So anyway, Ricky, after this brotherly love, ano yung share mo? Ito na mula naman sa siblings love. Ito naman tayo sa Honey, my love. Uy, honey, my love, my sweet. Love na love daw kasi ng isang beekeeper, yun naman pala, hindi naman pala romantic. Kasi Razel Mondihar, ang kanya mga alagang bubuyog. Wow, mga bubuyog. Ang low-key queen of the hive. Proud na pinasilip sa mga bisita ang kanya mga beehives sa barangay Sipulo, Buknotan, La Union. Ang mga bubuyog niya, hindi basic kamukha sila ng mga nektar
kumukuha sila ng mga nektar. Akala ko kamukha. Ako rin kamukha sila ng nektar. Kumukuha sila ng hektar. Mula sa Nara. Aba, may nektar palang Nara. Oh, the Ang tree. mangga Oo. at iba pang fruit-bearing trees, kaya iba ang flavor profile ng kanyang mga honey o pulot-pukyutan. Hindi katulad sa Benguet na kadalasan ay sa wild sunflowers at sa mountain Yes. blooms, sumisip-sip ng nectars. Oo. Isang beses lang sila kung mag-harvest ng honey sina Razel sa isang taon. Ay, once a year lang. Once a year lang. Madalas tuwing Mayo, yan, malapit na. Malapit na. Pero kahit once a year lang, enough ito para tuloy-tuloy ang kanilang kaboy. Ang galing naman. Galing, no? You know, I drink honey every day. Yan ang linalagay ko sa apple cider ko. Apple cider vinegar, natural honey. Alam mo ba, di ba, there was many months ago, there was a news item that came out. There was a honey that they discovered kasama dun sa tomb, sa Egyptian tomb. Hindi Yung, nga. ganon, ang honey hindi nabubulok. Oo, hindi nabubulok. Hindi nabubulok. So, tinikman pa nila? Oo, natikman pa nila. Kaya nga sabi nila, ganun kaano yung honey na yun na Wow. preserve. Tapos, ang tunay na honey, nalalaman mo yan, hindi linalanggam. Maski na ganun? matamis siya, nalalaman mo na fake, na dinadagdagan Oo, ng ng asukal, asukal, ano? pag iniikutan ng langgam. Purong-puro yun nasa... So, purong-puro yun sa akin. So, dapat talaga ang honey, yun minsan yung pag hindi puro, ayun, linalanggam. Kasi nga, yun ang kinakain, Hindi siya yung pure. asukal. Pero pag puro na honey yan, nako, hindi yan linalapitan. Talaga? At saka, it's preserved. Nako, I love honey. Ang sarap-sarap Ako kaya rin gusto yan. ko yung honey. Yan yung Diba? nilagay ko minsan sa salabat ko. Sa salabat. Oo, pag Ako gusto nga mo, ganun sa flavor. apple cider or minsan, 'di ba yung yung mga toast, 'di ba, lalagyan mo lang ng croissant, butter tapos honey Oo, lang. oo, Ay, ang ay, ang sarap-sarap. sarap nun. O kaya yung oatmeal. O yan, si Joy Me. Sa oatmeal daw niya Ako naman sa karne ko nilalagay. Sa karne, Yung sa mga, pwede. yung mga cold cuts. Oo, mga cold cuts, Ayan, correct. Tsaka cheese, ayan. Oo, Kasi ayun, Di ba sabi correct. sa'yo, gusto ko yung contrasting na Oo, flavors. oo, oo, Ayan. sweet and So, sour, sweet yeah, and salty. yeah, sweet and Ang sarap na salty. naman kumain. Uy, maraming salamat ulit kay Direk Jonald Ayun, para Direk. sa aming malunggay pandesal na may cheese. Then next time magdadala kami, honey na rin para lagyan Yan. natin yung malunggay. Honey, honey my love, So my sweet. Yung boses ko, hindi pa ako yun? nakakapag-warm Anong up. movie nga yun? Honey my love, my sweet. I remember there was a May movie. ganon? I think it's all. I remember there. Oh, Bet, alam mo yan. Honey my love, my sweet ang title. if I'm Hindi ba not honey my mistaken. love so sweet? Oh, parang gano'n. Oo. Honey, my love, so sweet. Basta, April Boy. Tapos Regino. ginawang pelikula. Ayun. Oh, di ba? Talagang Okay. mga lumang tao. Okay, Miss Ricky, ito. anong status ng ating panahon ngayon? Pasok pa rin ang ating mga long sleeves. Pasok talaga? Umiinit na nga eh. Umiinit na nga medyo, no? I feel Pero it. kasi may three weather systems na Tatlo? nagpapaulan sa Okay. malaking bahagi po ng bansa. Ayon sa pag-asa, makakaapekto ang shear line sa Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Habang ang easterly sa magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa Mindanao at natitirang bahagi ng Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Palawan din. Magdudulot naman po ang northeast monsoon o amihan ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Quezon at sa natitirang bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Mararanasan ang maximum temperature na ito. Tumaas na nga pati, 31.2 degrees na. Oo. At mamayang alas 2 po yan ng hapon at lulubog ang araw. Yan na, naging later na naman by 1 minute 6:03 ng gabi. Okay, so huwag niyo kalimutan dalhin pa rin ang inyong mga payong, panangga, di ba? At least whether umulan o mainit, Oo. meron kayong pang-protect sa inyong sarili. At saka I think, vitamins ngayon. Kasi Vitamin ngayon, C. sa umaga mainit, tapos biglang uulan ng Ulan, hapon. oo. So Yan. talagang dapat get enough sleep, Tama. balanced diet, get exercise, Tama. drink lots of water. Lako, talagang paulit-ulit tayo. Oo. Okay, dahil today ay Lunes, ayan na, nagbubusina na. Malakas na busina. Yan! Masakit ngayon yung balita. Masakit ang balita dahil po aakyat na naman po lahat ng produktong petrolyo. So magpakarga na po kayo ngayong araw na ito. Whether or not may budget kayo, magpakarga na kayo kasi malaki pong maititipid ninyo. Ito po ang ating ito po ang sinasabi nilang pag-akyat ng mga produktong petrolyo. Bukas, naku, ang diesel masakit na naman sa ating mga jeepney driver. Piso hanggang 1 peso 20 centavos kada litro po ang itataas. Ang gasolina naman po, ang tansya po nila 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro. At ang kerosene, ang laki rin, parang diesel, piso hanggang 1 peso 20 centavos po ang itataas. Epekto pa rin daw ito ng geopolitical tension sa pagitan po ng Amerika at ng Iran. Kaya nako, pang ilan na ito, next by tomorrow, parang 9th week na ang pagtaas ng diesel. Oo, tama. Lost Diba? count na tayo, Oo, no? lost count na. And we're only in February. Yes. Diba? Parang every week talaga umaakit talaga ang diesel, walang humpay.
Ay, nakakainis po talaga. Kawawa naman yung mga jeepney driver natin. At sana talaga mabigay na sa kanila yung provisional 1 peso fare hike. Provisional, kailangan maintindihan ng mga viewers natin. Oo. No? Pag naman bumaba po yung presyo ng gasolina, bababa rin correct, ang ating babalik, oo. pamasahe. Yes, okay. And puntahan na natin, dahil nga nagsabi na tayo ng masamang balita, ito ang ating super panalo news. Old but gold. Ito po ang itinatawag nilang old but gold. At ngayon, literal na pong glowing ang isang OG landmark po dyan sa Maynila, sa syudad ni Isko Moreno. Yan po ang building na tinatawag na Juan Luna sa Binondo. Ay, hindi ko pa Juan nakikita Luna yan. sa Binondo. Ayan, ang ganda. Wow. Ano, dadaanan ko yan. Ayan, so beautiful. So pinangunahan, syempre ng mayor ng Maynila, walang iba kundi si Yorme, na ang ceremonial lighting ng bagong rehab po na gusali na itineo pa ito noong 1922. Wow. O, di ba? 104 years old na po yan. Pero grabe po ang face card ng restoration ng Juan Luna building ngayon. Beautiful, no? Buti na lang na-preserve. Kilala rin yan bilang First National City Bank building at Ayala building many years pala, ago. ang ganda pa rin. Oo, ang ganda-ganda. Ayon po sa city government at partner private sector, ang pag-ilaw nito ay simbolo po ng panibagong yugto sa pag-aalaga at pagbibigay buhay sa mga heritage sites sa Pilipinas. Kasi ang Maynila, di ba, halos talaga lahat, that was the center of commerce before it became Makati, then now BGC. So talaga yung mga naunang mga korporasyon, dyan talaga nagpatayo ng mga office buildings dyan, di ba? Tsaka ang ganda naman na restore nila, no? Yeah. Dapat talaga mayroon tayong historical preservation. Correct. Oo, heritage sites. Tapos, yan, mga nagiging postcard worthy, di ba? Ang gandang kunan niya. Oo, tignan, akala mo nasa New York ka. Oo, di ba? Wala Diba? kang masabi. Ang ganda-ganda. Mapasyalan nga natin Kaya yan. tingnan mo, no, totoo yung sinasabi talaga ng mga historians. Ano, talagang nauna talaga ang Pilipinas before ng mga 50s, 60s. Yes, correct. Nauna tayo sa mga kapitbahay natin sa Asia. Nakakalungkot na napag-iiwanan na tayo. Eh, di ba, katabi nga dyan, ang Binondo nga, ang Chinatown. Unang Chinatown sa buong ano, sa buong mundo, 400 plus years Diba? old. O, di ba? So talagang kailangan natin, we have to learn how to embrace the old while ano pa rin, embracing pa rin the future or the present. Natandaan diba? ko nga parang nitong weekend din na masyal kami nung naging guest natin dito, si Coach Quetzal. Yes, Dahil siya ay babalik na sa France. So namasyal kami. Meron pala sa Makati, isang hotel, ang tawag doon, 1898. Doon namin nakita na na-preserve nila, may tram. Ano bang tawag sa tram? Parang tren? Yung tren, Tren, ano? Nag-umpisa yan, 1898 pa sa Binondo. So, Tutuban, Binondo. Sabi niya, I wonder where this is. Diba? Sabi ko, nakalagay nga dyan, no, Tutuban, Binondo, Divisoria. Manila yan. So, nauna na po tayo dati. Sana maibalik natin yung pagiging competitive ng Pilipinas. Tayo talaga na ano lang tayo, na iwanan Ayun talaga na nga, ng panahon. sayang. Pero sana makausad pa rin tayo. Tama. Okay. Ito naman, Papi, buhay na buhay ang likas yaman ng Pilipinas dahil isang Bakit? bagong species na pitcher plant ang kinumpirma ng mga Filipino scientists mula sa Ateneo de Manila University kasama isang Australian expert. Ano yan? You know what a Pitcher pitcher plant? plant? Ayan, No. a pitcher plant. Pichel. P-I-T. C-H-E-R, hindi picture taking, ha? Pitcher plant na ito can only be found in Palawan. Imagine, as in dito lang talaga sa atin, wala saan man yan, wala sa Indonesia, wala anywhere else. Meet Nepenthes megastoma, literal na may large mouth. Large mouth. Ito yung mga bungangera, ang itsura ng halamang ito. Natagpuan ito sa matatarik at halos vertical limestone cliffs ng Puerto Princesa, Subterranean River National Park. Hindi ito basta napupuntahan, yun lang. Nako. Kasi kailangan pa ng drones at long-range cameras para ma-document ito. Ang galing naman na talagang ganun kamarites yung mga Pilipino na tagpuan pa yan, ha? Okay, meron bang pabaon si Obet ngayon? ICYD. Kaya ang haba naman ito, in case you didn't know. Yan? O may panlaban na ako, Papi, sa ICMY. Muna, in case you missed it. Ang pitcher plants po ay carnivorous. Kumakain ng karne? Kaya pala malaking yung bibig niya. May pitcher-shaped leaves sila na may digestive liquid sa loob, pang-catch at pang-digest ng mga insekto dahil kulang sa nutrients ang acidic soils nila. Pero ito nga, Nepenthes megastoma, next level ang adaptation. May upward-facing female flowers for vertical pollination,
fuzzy exterior para makakollect ng rainwater at pitcher, as in pitchel. Pitchel, oo. Shape na nag-shift depende sa season. Ayos ba siya? Tingnan nga Kanina natin. na sa may mga, Ayan ba sa mga mismo? bato-bato. Nasaan Ayan, yung yan. bunganga niya? Oo, ay, saan ba yung bunganga Diba? niya? Malaki daw ang bunganga niya. Okay. Okay, anyway. Pero ito ha, critically endangered kaagad. Kaka-discover pa lang, endangered na po siya dahil sa dami ng threats. Ayun, ang mukha nga na siyang bibig. Oo nga. Oo. Ang discover na ito ay nalilathala na sa Journal of Phytotaxa at paalala kung gaano kayaman ang biodiversity sa Pilipinas. Tandaan mo, basta tayo, di ba? Sa science, meron talagang eating carnivorous plants, pero diba? hindi yan. O ano kaya, kung carnivore siya, ano klaseng mga animal kayang kinakain Insects. niya? Mga Insects. insekto, yan. Eh wala namang karne halos ang insect, ang liliit nun. Anong karne doon? Anong bagong Kaya species na siguro naman endangered yan? siya. Ito lang ha, meron lang akong karagdagang kaalaman. Ang species, singular and plural yan. Ang singular, wala siyang species. Kasi when you say species, it means money, something else. So regardless of whether it's just one, Singular it's still or plural, species. species pa rin siya. Parang siyang evidence, hindi siya evidences. Pieces of evidence. Parang food. Parang food. Hindi naman siya foods. Di ba? Like furniture, you don't say furnitures. It's furniture or pieces of furniture. Yan, Ayan. So, okay. ayan, karagdagang kaalaman Nice, na. nice. Okay. Oh. Ricky, ito, paalala sa mga single parents, whether single dad or single mom, paalala po ng DSWD dahil po ang suporta para sa mga solo parents, linevel up na. Wow. Kaya kung kayo po isang solo parent, pumunta na kayo sa DSWD at kumuha kayo ng solo parent card para identified na kayo po ay solo parent. Kasi mas pinalakas na po ng pamalaan ang tulong para sa edukasyon ng mga anak po ng mga solo parents sa ilalim po ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon po sa DSWD, ayan, Protective Services Bureau, pwede na nga kayo, no? Basta anak kayo ng mga solo parent, bibigyan po kayo ng prioridad yung mga estudyante na yan, ng mga anak ng mga solo parent at kanilang mga anak sa mga scholarship at educational assistance programs. Katuwang dito po ang Department of Education, syempre ang DepEd, ang TESDA, Technical Education and Skills Development Authority, at syempre ang CHED, ang Commission on Higher Education, para masiguro nga na mas madali ang access sa edukasyon, mapa-basic education, technical o vocational o college man yan. So kayo po ang mga single parents, ayun na, pumunta po kayo sa DSWD para po mag-apply ng solo parent card para ayun na nga, yung mga additional mga benefits, you can take advantage kasi ang hirap kaya mag-isa ka lang, di ba? Para itaguyod mo yung edukasyon kung may anak ka o mga anak. O di syempre, less stress na po yan, less financial stress para sa mga magulang na umaalalay sa kanilang pamilya. Okay, so yan ang ating magandang balita. At meron na tayong dalawang issue tatalakayin ngayong umaga. Siksik pa rin. Siksik pa rin. Siksik pa rin tayo dahil ito na nga, alam naman natin na talagang ang Pilipinas ang nanguna sa paggamit ng Facebook. Correct! At syempre, sino ba nasa likod ng Facebook? Si Mark Zuckerberg. Pero ito po sa isang makasaysayang pagdinig kaugnay ng umano'y social media addiction, ito, inireklamo po ang Meta at ayan po si Mark. Ayan, close kami ni Mark. Dahil sa sinasabing pagdidisenyo ng mga platform na nakaka-addict lalo na para sa mga kabataan. Maaari magsilbing mahalagang precedent ang kasong ito pagdating sa pananagutan ng malalaking tech companies sa epekto ng kanilang mga produkto sa mental health ng mga gumagamit. At ano nga ba ang social media addiction at dapat bang panagutin ang tech company? Alamin po natin ang pananaw at payo ng isang millennial psychologist na si Rian Portuguese. Ayan, kailangan kausapin natin yan. Kasi maraming mga magulang, di ba, nag-aalala na sila. Kasi yung mga anak nga nila, di ba, lagi na lang nasa cellphone or nasa laptop. Ilang oras, mas matagal pa sila sa mga cellphone kaysa sa nag-aaral. Tama. Di ba? Talagang parang ano na sila, mga addict. Parang pag tanggalin mo sa kanila yung cellphone, naku, parang nasisir, gumuguho yung mundo nila. Totoo yan. Nagwawala, di ba? Parang cellphone is life sa kanila. Oo, di ba? Parang mawala ng lahat. Wag lang ang cellphone nila. No? Yan. So talaga, it's really close. I mean, it's a thin line already. Addiction ba yan? O talagang way of life na ba talaga yan? Di ba? So mamaya pag-usapan natin yan. So sa mga magulang po, ayan, makinig po kayo mamaya dito sa aming diskusyon. Ang issue number 2 naman po natin, naghain po ang Bureau of Customs ng 14 na kasong kriminal po sa Department of Justice laban po sa 14, hindi, so 40, ano ba? Teka. 40. Apat na po. Yung
dapat ko nagkakano. Okay, 14 cases laban po sa 40 importers at lisensyadong customs brokers dahil sumanoy paglabag po nila sa Customs Modernization and Tariff Act. Saklaw po ng mga kaso ang panahon mula July 1, 2025 hanggang Pebrero 16, 2026. At kinasasangkutan po ng mga aligasyon ng technical smuggling, misdeclaration at under-evaluation ng mga produkto upang makaiwas, syempre, sa tamang pagbabayad po ng buwis at taripa. So alamin po natin, bakit 14 lang ang ikinakaso na krimen sa 40 importers at customs broker? Parang konti lang, Oh, no? diba? Wala Parang- even half. Correct. Wala pa sa kalahati. Oo. So, ano kaya mangyayari matapos po mahuli ang mga ito? Ibabalik na ba agad nila ang pera? Paano? Nakolekta ba agad ng customs? So, mamaya makakausap po natin si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff mula po sa Office of the Commissioner, Bureau of Customs. Tapos parang nagbigay ata si DOF Secretary Frederick Go ng meron silang quota. Parang ilang trillion ba yon? 1 trillion yata. Sabi naman daw ni BOC Ariel Nepomuceno, kaya, mahirap pero kakayanin namin abutin yung kanilang quota. Tingnan natin. Ang dami nagbibigay ng pangako, di ba? Na napapako. Kaya nakabantay kami ni Patpi. Oo, di ba? pabantayin talaga natin yan. Mamaya nga, maabot mo nga yung quota, pero naku, haharasin naman lahat. Exactly. Pero dapat yung tamang pamamaraan. Tamang proseso pa rin, di ba? Tamang proseso. Okay, at bago kami mag-commercial break, ito ang ating question of the day. Humarap na nga po si Mark Zuckerberg sa isang makasaysayang paglilitis kaugnay umano sa social media addiction. Kung saan inaakusahan ang Meta, ito yung pagmamayari nga ni Mark, na nagdisenyo daw ng mga platform na nakaka-addict, lalo na po sa mga kabataan. At maaring magtakda ang kasong ito ng mahalagang president sa pananagutan ng mga tech company sa epekto po ng kanilang mga produkto sa mental health. Kaya ang aming question of the day, dapat bang panagutin ang mga tech companies na yan dahil po sa mga posibleng epekto sa mental health ng sobra-sobrang paggamit ng social media ng kabataan? At bakit? So ayan, ikaw, do you agree na dapat na Yung natin... tech companies ba Oo, dapat? oo. Alam ba parang ano yan parang eskwelahan Hindi na naman obligasyon ng paaralan, hindi ng paghubog sa bata. Oo. Dapat din yung nakalalay pa rin yung tahanan. So you Tahanan. cannot put all the blame, I think, sa tech companies. Although, agree ako dyan. Kasi may algorithm na tinatawag. Correct, Parang minsan yes. mapalike lang ako ng Oo, isang oo, post. biglang Tapos, naglalabasan na lahat. So ako Oo. naman lalong, ano nangyayari dito na nangyayari? Kaya kailangan lang Correct, talaga correct. alalayan na magulang. Oo. Kaya di ba may mga ibang bansa na nga, ayan na, di ba, pag 16 years and below, parang rini-regulate na nila Tama. yung use, di ba? Oo. Lalo na if you're very impressionable pa, batang-bata ka bata pa, pa mga 5 no? years old, di ba? Kasi ngayon ginagawa natin yan, digital yaya, Oo, di ba? tama. Yung mga Oo. cellphone, parang tumahimik ka dyan, sige, maglaro ka muna. Not knowing na nagde-develop, di ba? Yung syempre, yung mga bata, nagle-level up rin, nagiging mas curious pag tumatanda. So, mas nagiging addict sila sa paggamit ng cellphone. Pero mapipigilan pa ba yan? Digitalized na yung ating mundo? You know, there's always a silver lining. Parang may nakausap ko, sabi ngayon, yung mga Gen Alpha, after yung the mga Gen Z, bata na, yung mga bata ngayon, parang naano na nga sila, siguro na napagod na rin sila, na lagi silang nagsiselfone. Gusto nila ngayon medyo bumalik sa analog. Parang talaga? mas naano sila ngayon Na-appreciate nila, na-appreciate no? nila. Parang Oo. it's a different diversion naman. Tama. Diba? So let's see how it goes. So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang niyo po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Muli, alas 8:38 na po ng umaga. Silipin na natin ang mga maiinit nagbabago. Some days can get a little crazy. But with Food Panda, there's always something flavorful to steady your day. Make life delicious. Food Panda? Magsisimula ngayong araw, di ba? Maya-maya na yan. Ang dami 5 nakaabang dyan. Oo, parang 5 p.m. Manila time, no? Yako, ito naman si VP Sara. Aba, may napili ng potensyal na katambal sa 2028. Aba, ito, PBBM at Mayor Leni Robredo nagharap sa Naga. Pero wala umanong pinag-usapang politika. Do you believe? Do you believe? Do you? Do you? Okay. Malacanang pinabuluanan ang ulat ng insidente ng harassment sa NLEX na kinasangkutan ng isa umanong presidential son. At para sa ating ibang balita, Pilipinas, binambantayan ang mga mangyayari kasunod po ng pagtatapos
pagtataas ng Estados Unidos sa import tariff nito. Sa ating balitang pulis naman po na walang vlogger natagpo ang patay. At sa ating showbiz pasilip, nako, anak ni Ann Curtis at ni Erwan Yusuf, proud parents po sila sa singing lesson ng anak nila na si Dahlia. Wow. Sana magmana kay Erwan, hindi kay Ayun na nga Ann. sasabihin ko. Oras muling, alas 8:34, alas 8:40 na po ng umaga. Ito na po, simulan na po natin ang mga headline stories. Sisimulan ngayong araw ang confirmation of charges hearing ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naturang pre-trial procedure, tutukuyin ang mga hukom kung may sapat na ebidensya para masabing may sapat na basehan para paniwalaang nagawa ng suspect ang mga krimeng ibinibintang sa kanya. Pero hindi makikita si former President Rodrigo Duterte sa pagdinig matapos payagan po ng pre-trial Chamber 1 ang hiling nito na huwag nang humarap sa naturang proseso. Mananatili po siya sa ICC Detention Center sa Scheveningen sa The Hague. Tatayong kinatawan ni Duterte ang kanyang defense team na pinamumunuan ni Nicolas Kaufman. Magbubukas po ang confirmation hearing sa pagbasa ng mga reklamo laban kay Duterte alas 10 ng umaga sa The Hague o alas 5 po nga mamaya po ng hapon dito sa Pilipinas. Mangyayari naman po ang pangalawang sesyon na para sa pagbasa ng mga opening statement ng mga tinatawag na common legal representative ng mga biktima at ng depensa alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali sa The Hague o 6:30 ng gabi hanggang 7:30 po ng gabi dito sa Pilipinas. Mangyayari naman po ang ikatlo at huling sesyon ng unang araw mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon sa The Hague o alas 9 hanggang alas 10 po ng gabi dito sa Pilipinas. May 3 session din po sa bawat hearing day sa February 24 bukas, 26 sa Thursday at 27 sa Biyernes. Gagawin sa mga sesyon na ito ang pagsusumite ng merits ng prosecution, mga common legal representative ng mga biktima at depensa at ang kanilang mga closing statement. Nakalaan naman po ang huling sesyon sa Biyernes sa pagrepaso sa detensyon ng dating Pangulo. Matapos po ang confirmation hearings, kailangan po magdesisyon ang pre-trial chamber na binubuo po ni na presiding judge Iulia Antonella Motok at Judge Rain Adelaide, Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera sa loob po ng 60 calendar days. Lahat mga babae, no? Diba? Yung kanyang Women mga power. women power, ang mga judge. Kapag nakumpirma ang isa o higit pang mga reklamo, ituturing ng akusado ang suspect at ipapasa na ang pagdinig sa isang trial chamber. Maari ring tumanggi ang mga hukom na kumpirmahin ang mga reklamo at itigil ang proseso laban kay Duterte. Maaring palayain po si Duterte mula sa pagkakadetine at maari ring hingan ang prosecutor ng karagdagang ebidensya, magsasagawa po ng karagdagang investigasyon o amyendahan ang reklamo. Dadalo po sa confirmation hearings ang Filipino legal team ni Duterte na binubuo po ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea, ang mga abogado na sina Martin Delgra III, Silvestre Bello III, si Bebot, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at syempre ang ating suki, si Attorney Sal Panelo. Pinayagan rin po makibahagi sa proceeding ang mahigit 500 biktima, kasama ang mga itinalagang common legal representative ng mga biktima. Ito po ay mga Filipino abogado na sina Joel Butuyan at Gilbert Andres. Ayon po kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, malamang na may lumabas na testimonya na mag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa marahas na anti-drug campaign po sa Davao. Anya, may mga testigo na nagsabing alam ni Sara Duterte ang tungkol sa mga pagpatay na ibinibintang sa tinuguriang Davao Death Squad. Posible rin umanong kasama pa ito sa mga diskusyon tungkol sa kung paano gagawin ang marahas na drug war. Ibinunyag rin po ni Attorney Christy Conti na may isang testigo na nagsabing idea ni Sara Duterte na payuhan si Noy Davao Police Chief Ronald Bato de la Rosa na huwag direktang patayin ang mga target. Ang naging mungkahi umano ay dukutin ang mga target at ilibing ang mga ito.
Ang idea niya ay maitala bilang disappearance o pagkawala at hindi pagkamatay ang mga kaso ng mga biktima para hindi tumaas ang bilang ng mga naiulat na kaso ng murder sa Davao City sa mga official crime statistics. So parang disappearing, Oo. di ba? Kumbaga nawawala lang, hindi napatay. Pero ang hirap naman yan, ilibing ka ng buhay. Correct. Kung totoo man, di ba? Oo. Samantala, pinagbabawalan muna ng International Criminal Court ang pagbisita po ng pamilya ng dating Pangulong Duterte habang sinasagawa ang mga pagdinig. Pinahihintulutan naman po ang mga tawag sa telepono. Nadeteni po si Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague noong March 2025 matapos siyang arestuhin sa Ninoy Aquino International Airport. Naharap po siya sa 3 count ng crimes against humanity, kaugnay po ng kanyang anti-drug campaign bilang mayor ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. So I guess later, after the pre-trial confirmation of hearings sa Friday, Oo. madidetermine kung ipoproceed yung hearings na Oo. or wala na, di ba? Oo. Kumbaga, walang ebidensya. So inisip ko, kung sakali not guilty siya doon sa Oo. pre-trial, halos 1 taon ka rin nakulong. Di ba? So parang Nawala rin sa oh, buhay mo, diba? nakulong ka. Parang ang tagal rin bago marinig yung pre-trial. Tama. Kung ako yun, parang kung ako yung kliyente, dapat agad-agad para kung sakali mapawalang bisa, Tsaka matanda na si Duterte. kaya nga, di ba, nakauwi. Kung guilty naman, ewan ko kung makakasama yung time that you spent already dun sa, kunyari, example, tama, di ba? mababawas na, di ba? mababawas na kasi Oo. halos 1 taon ka na rin, Oo. di ba, na nandoon. So anyway, I'm sure marami pong manunood mamaya dyan sa hearing na yan. Parang di ba, ito naman, nagulat din ako kay, yung pagkaka-involve ngayon ni VP Sara. Oo. Talagang dinudurog talaga siya ngayon. Ganun talaga. Pag ikaw ay Parang nag-declare ng maaga, lumalabas di ba? lahat ng mga haka-haka, Oo. akusasyon. Na meron pa siyang, may kinalaman siya. May kinalaman dun pa sa siya. Davao Death Na hindi naman Squad. lumabas dati. Oh, Ba't ngayon na lumalabas? May dati, pero hindi siya masyadong maingay. Talaga detalye. Oo, hindi masyado Oo. na. Ito nga, kasi ngayon sinasabi ni Attorney Christy Oo. Conti na meron daw nagsabi na Oo. she was, kumbaga, privy to the Everything. discussion. Oo. Kasi sinabi daw niya kay then Police Chief Bato Oo. na, di ba, wag niyong patayin kasi nga tataas yung statistics oo. ng mga napatay. Napatay, oo. So dapat na lang yun, kumbaga nawawala na lang, nawawala. Kaya, oo. Pero kung totoo man yun na ilibing mong buhay, Naku, Rick. oh my gosh. Oo. Ang hirap Okay. naman ng ganun. Anyway, Oo. ito po. Speaking of VP Sara po, ibinunyag na ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte na may napili na siyang potential na running mate para sa 2028. Ang magiging pangunahing atas anya nito sa karing mahalal ay ang pagtitiyak ng pananagutan mula sa mga kurakot na opisyal ng pamahalaan. Tumanggi naman si VP Sara na tukuyin kung sino itong napili niya dahil hindi pa naman anya ito na isa sa pinal. Noong nakarang taon pa raw niya ito nililigawan para maging katambal. Isa sa mga nababanggit na posibleng maging running mate ni VP Sara ay si Senator Robin Padilla. Lalo pang umugong ang posibilidad na tambalang Duterte Padilla matapos sabihin ni Padilla na handa siyang tumakbo sa pagka-Vice Presidente kung hihilingin ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa isang social media post kahapon, direktang sinabi ni Padilla na wala siyang planong tumakbo para sa naturang posisyon. Bago siya natukoy bilang posibleng katambal ni VP Sara, iminungkahi ni Padilla na maging katambal ni VP Sara si Senator Amy Marcos. Samantala, nilinaw rin ni VP Sara na wala siyang planong magbitiw sa pagiging vice-presidente dahil ayaw niyang biguin ang 32 milyong bumoto sa kanya noong taong 2022. Haharapin umano niya ang impeachment. Inaasahang maipasa ang 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara sa House Committee on Justice sa namang araw ngayong linggo. Inaasahan pong magiging bahagi ang mga ito ng order of business ng House Plenary ngayong araw. Tutukuyin ng House Justice Committee kung sapat ba ang forma at sustansya ng mga reklamo. Magdedesisyon din ang komite kung dapat pa bang talakayin ang merito ng mga reklamo o direkta nang isumite ang mga ito sa House Plenary. Kailangan lamang ng 1/3 vote ng kabuang 318 miyembro ng Kamara para mapunta ang reklamo sa Senado para sa paglilitis. Ikaw, may hula ka na kung sinong napili niyang bilang Vice President candidate? Well, di ba nga Well. malakas ang ugong-ugong na si Senator Amy. Ikaw, feeling ko meron kang hula. I doubt kung May dalawang hula ka. babae. Oo, may hula Oo, ako. But sino nga? Sino I'd sa tingin mo? rather keep my mouth shut. Sige na. Ayoko. Kasi baka magkatotoo. Baka. Ayoko.
Parang feeling ko meron din feeling ko akong alam. lalaki. Feeling ko din lalaki. Lalaki kasi parang hindi hindi pa ata handa ang Pilipinas na dalawang babae Parang, mamumuno. di ba parang sa ugong-ugong din dati, no, na unilabas yung pagtakbo ni VP Sara. Oo. All women daw ngayon. Oo. Kasi sa kabila supposedly, Lenny Lenny Robredo at saka Risa Risa Ontiveros. Ontiveros. Oo. Tapos versus ito, Oo. handa na ba ang Pilipinas? Pinas Hindi sa dalawa. pa. Kaya feeling ko hindi pa. So ano pa rin yan, maski na papano, may lalaki pa rin. So anong feeling mo dyan? Matanda ba itong nahuhulaan mo? Matanda. Sabi ko na lalaki ba ito? Lalaki. Lalaki nga. Alam ko na. Ewan ko lang, basta hindi rin siya kagwapuhan. Oras muna. Alas 8:50 na po. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Nilinaw ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Naga City Mayor Lenny Robredo na walang halong politika ang pagkikita nila sa Naga nung Sabado, February 21. Isinantabi nila ang mga spekulasyon na may iba pang dahilan sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Naga bukod sa inspeksyon ng bagong flood control program para sa Bicol River Basin. Ito ay kahit pa nangyari ang pagkikita ng dalawa, ilang araw lang matapos po ideklara ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Tinanggi naman po ni Pangulong Marcos na pinag-usapan nila ang posibilidad ng alyansa laban kay VP Sara. Nagkatawanan naman ang Pangulo at ang alkalde nang ipinakita ni Pangulong Marcos ang kanyang pink na medyas. Ang cute naman. Ayon po sa Pangulo, iyon na siguro ang pinakamapolitikang bagay na nangyari sa araw na iyon. Ipinaliwanag niya na isinuot niya ang kanyang pink na medyas bilang pagbibigay-pugay kay Mayor Lenny Robredo. Pink po ang kulay ng kampanya ng dating Vice President at ipinaliwanag rin po ni Pangulong Marcos na matagal nang nakaplano ang pagkikita nila ni Mayor Robredo. Sinabi rin po ni Robredo na iiwasan muna niya ang anumang pag-uusap tungkol sa posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Marami anya siyang trabaho bilang mayor, lalo't pat wala pang isang taon mula nang mahalal siya sa naturang pwesto noong May 2025. Nagtungo po si PBBM sa Naga para sa bagong flood control program ng kanyang administrasyon. Binigyan din niya na kritikal ang Oplan kontra baha sa Bicol. Sinimula ng Oplan kontra baha sa Naga noong February 18 at saklaw nito ang 29 na ilog at estero at 2 lawa sa Bicol. Kasama rin po sa proyekto ang paglilinis sa drainage system ng Naga. Sa pagbisita po ng Pangulo sa Naga, nagbigay po siya kay Robredo ng Special Allotment Release Order o ang SARO para sa 500 million pesos po na pondo para sa retrofitting at modernization po ng Jesse Robredo Coliseum. Pinasinayaan ang 12,000-seat Coliseum noong September 2010 at itinayo ito nung mayor pa ng Naga ang asawa ni Robredo na si former Secretary Jesse Robredo. Ipinangalan kay Jesse Robredo ang Coliseum kasunod po ng pagkamatay niya noong 2012. At nagpapasalamat rin po si Mayor Lenny Robredo kay Pangulong Marcos para sa ibinigay nitong SARO. Pinasalamatan din niya sina Senator Francis Pangilinan at Executive Secretary Ralph Recto para sa naging tulong nila para makuha ng Naga ang naturang tulong pinansyal. Bukod po sa ginagamit para sa mga malalaking event, ginagamit din po ang Jesse Robredo Coliseum bilang evacuation center tuwing tinatamaan ng kalamidad ang Bicol. Ako, alam mo ito, aside from the optics, kasi ang ganda, di ba, na nakita yung dati magkatunggali bilang Vice President. Remember, nung 2016 yan di ba? Tama ba? 2016? Di ba, nung laban? Naglaban sila. Di ba? Tapos, si Lenny Robredo ang nanalo bilang Vice President, pero si PBBM tumakbo rin siya pero natalo, naghain pa siya ng reklamo, remember sa COMELEC. Pero tapos ngayon, di ba, pinondohan. Tapos nagsuot pa siya ng pink socks. You know, in fairness to the President, parang hirap magalit sa kanya. Kasi naman. ang mukha niya napakaamo. Di ba, hindi siya galitin. Parang hindi siya bingador. Malumanay siya talaga. Correct. Very Tsaka, diplomatic siya. diplomatic at saka his face is very pleasant. Parang ang hirap magalit sa kanya. Unlike others na laging nakasimangot, Tama laging lang, galit, nagmumura. Diba? Ito, 'di ba, maski na may galit ka, parang pag ikaw ang ngitian, matutunaw ka. Tapos sino mo, nagpa-cute pa siya, naglagay ng pink socks. 'Di ba, yung mga small Very nuances like charming. that, Very very charming charming siya. na it's so hard to carry, to hold a grudge against him. Tama. Pero alam mo Diba? ba, nung nakausap ko naman siya pagkatapos na matalo ng
ng vice pangulo nga. Oo. Parang nakita mo naman na parang eventually, syempre, maghahain siya ng reklamo. Oo. Pero afterwards, May tinanggap acceptance niya. na. Tinanggap niya. Correct. Tsaka hindi siya Oo. nagtanim ng galit. Correct. Ayun ang masasabi ko, may personal experience naman. Kaya so nga, tama ka, mahirap magalit sa sa pangulo. kanya, oo. At saka mahirap din talaga maging pangulo ha. Pangulo nga lang ng isang organisasyon, ang dami ng politika. What more siya talagang nandoon. Correct, oo, So, diba? Pero abangan natin, diba? Oo. Marami nagsasabi, yung headlines, hindi daw sila nag-usap politika. Talaga? Parang how hard naman. I would have loved to be a fly in the wall. On the Saka nandun lahat ng ano niya ha, yung mga main men niya sa kanyang gabinete. Nandun si ha? Vince Dizon, Oo. si Ralph Recto, nandyan Diba? rin si Kiko Pangilinan. Si Kiko nandun ba? Sabi, Oo. nagpasalamat siya kay Kiko. Oo, Ewan ko lang kung oo, nagpunta. oo. I'm not sure. Pero nagpasalamat si Lenny, di ba, na Oo. nabigyan nga ng pondo yung Pondo. Saro Oo. para doon sa Jessie Robredo. Pero abangan natin, tingnan natin Ang kung dami pang magkakaroon nga pwedeng ng mangyari, no? ng pagsasanib puwersa. Tingnan natin. Pero may mga datos na nagpakita nung over the weekend kasi nga yan, naging viral yan, di ba? Oo. Na kapag daw inendorso ng Pangulong BBM, Oo. si Lenny, mas tataas daw yung chance niya. So talaga meron pa ring hatak, apparently, ang ating Pangulo ngayon. Kasi 30 million ang 30 nakuha million niya, naman daw, di ba? Nung So, itong huling, nung 2022. So di ba? talagang magiging mainit yung laban. Halimbawa kung babae sa babae, no? Maglalaban sa pagkapangulo. So pero baka may vice presidente sa iyong Ako feeling ko, kung parehong Fearless babae forecast? tatakbo bilang presidente, kunyari si Lenny yan, Oo. tapos si VP Sara, Oo. for sure yung mga vice president lalaki naman. Pwedeng Oo. Kiko Pangilinan, Kiko, at saka Akama Aquino, meron di ba? akong naisip na din. Naisip ka rin. Oo. Okay. Ano pa? Samantala po, pinabulaanan naman ng Malacanang ang mga lumabas na ulat ukol sa isa umanong insidente ng harassment sa North Luzon Expressway noong Sabado, February 29, na kinasangkutan umano ng isa sa mga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang nangyaring anumang insidente na kinasangkutan ng sino man sa mga anak ng Pangulo. Base po kasi sa kumalat social media post, hinarang ng isang convoy ang sasakyan ng isang presidential son. Bumaba pa umano ang nasa 15 lalaki mula sa convoy ng mga sasakyang nakarehistro umano sa munisipalidad ng Bulacan. Lakas ng loob. Naglabas na umano na lang ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa provincial government ng Bulacan at sa driver ng isa sa mga sasakyan na bahagi ng convoy. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang lisensya ng driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sino anak kaya ang tinutukoy nila? Parang meron din akong hula. Meron Pero kang hula. secret din. Kung ayaw mo sabihin yung secret mo, hindi ko sabihin mamaya yung sa secret commercial mo. break. Ako Pero din, yung mga mamaya din. ganyan, yung mga ganyan, 'di ba? Your proof is a video. Kung may video ka, ipakita mo kaagad, 'di ba? Para mapatunayan kung talaga nga yung isa sa mga anak ng presidente ang lumabag nga At saka dyan. bakit nagkaroon ng show cause order kung wala talaga nangyaring altercation? Oh, yun na nga. Isa Sabi pa nga niya, yan. di ba, walang usok kung walang apoy. Apoy. Okay. Ito naman, para sa ating world news, binabantayan na po ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga nangyayari. Kasunod po ng hakbang na Estados Unidos na itaas sa 15% po ang global tariff sa imports. Aray. Tiniyak din po ni Trade Secretary Cristina Roque na tuloy-tuloy silang makikipag-ugnayan sa Estados Unidos para matiyak na mananatiling matibay ang ugnayan pangkalakalan at pamumuhunan. Sinabi naman po ni Finance Secretary Frederick Go na nananatiling mahalagang katuwang ng bansa ang Estados Unidos sa kalakalan at pamumuhunan. Inihayag ni US President Donald Trump noong Sabado, February 21, na itataas niya ng pansamantalang taripa sa mga inaangkat ng Amerika mula sa lahat ng trade partner nito sa 15% mula sa 10%. So tinaas by 5% points, no? At bago ito, inanunsyo ni Trump ang pagpapataw ng 10% na buwis sa mga inaangkat ng Amerika ilang oras matapos magdesisyon ang US Supreme Court na labag sa konstitusyon ang mga reciprocal tariff. Ayon po sa desisyon ng Korte, lumampas si Donald Trump sa kanyang kapangyarihan. Kailangan din umano ang pag-aproba ng Kongreso para sa mga taripang ipinataw noong nakaraang taon sa ilalim po ng International Emergency Economic Powers Act. Sana nga, no? Sana naman. Kasi minsan itong si Donald Trump nag-overboard eh. Ganun yata pag tumatanda eh. Di ba? Sumusungit. Andropos. Buti na tayo, pabata ng pabata. Wow! Wow! Kasi ayaw natin aminin mo sungit tayo. Okay, ito naman po.
Natagpuan pong ang bangkay ng isang nawawalang vlogger na inilibing sa isang mababaw na hukay sa liblib ng bahagi ng Barangay Lalo, Tayabas City sa Quezon. Kinilala ng Police Regional Office 4A ang biktima na si Mark Anthony Atienza, 39 years old, at mas kilala online bilang Makoy. Ayon sa asawa ng vlogger, nagpaalam ito noong February 20 na mamimingwit lamang sa ilog. Nakita ang bangkay ng vlogger noong Sabado, February 21, bandang alas 2 ng hapon sa isang hukay malapit sa ilog ng sitio Don Elpidio, Barangay Lalo. Ayon sa otoridad, nakatali ang mga kamay ng biktima. Nakabalot ang ulo ng itim na t-shirt at may busal sa bibig. Nakitaan din ito ng mga palatandaan ng pananakit kabilang ang mga pasak at sugat na nagpapahiwatig na pinahirapan muna siya bago pinaslang. Ayon sa pulisya, may mga persons of interest na sila pero wala pang malinaw na motibo sa krimen. Naghihintay pa ang pulisya ng resulta mula sa post-mortem examination para matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ni Atienza. Ayon sa pulisya, walang masamang record ang vlogger sa barangay at kilala ito bilang mabuting tao sa kanilang komunidad. Grabe naman yun. Grabe. Okay. Paano yan, di ba? Talagang crime of passion yun. Kasi talaga binubog, pinahirapan mo na galit talaga. Galit may na galit. galit. Oo, correct. Oo. Kaya ang moral of the story, huwag kayong kumuha na lang ng nobyo para hindi kayo mapatay sa crime of passion. Ito natin, showbiz masilip. Ano to? Pang good mood lang to. Ann Curtis at Erwan Yusuf, proud parents po sa singing lesson. Singing lesson pa lang to, ha? Hindi siya career, ha? Singing lesson na anak nila na si Dahlia. Isang nakakakilig po na proud parent moment po ang ibinahagi ni na Ann Curtis at Erwan Yusuf matapos po masaksihan ang kauna-unang singing lesson ng kanilang unika iha na si Dahlia. Sa murang edad, sinimula na po ng bagets ang unang hakbang patungo sa mundo ng musika at take note, sa recording studio pa ang kanyang debut. Ayon po sa post ng Music Academy, espesyal ang araw na iyon para sa bata. Ang caption po, "Today marks Dahlia's very first step inside the studio. No spotlight, no pressure, just learning how to breathe properly, how to listen, and how to find comfort in her own sound." Sa binahagi po na video, makikitang game na game si Dahlia habang masayang sinalubong ng kanyang vocal coach. Todo suporta naman po ang daddy niyang si Erwan na hindi umalis sa tabi ng anak at buong pagmamalaking dinokumento ang espesyal na sandali. Mas lalong kinilig ang netizens ng awitin ni Dahlia ang A Million Dreams mula po sa pelikulang The Greatest Showman. Hirap yun, ha? Oo nga eh. Kahit basic lesson pa lamang, kapansin-pansin ang kumpiyansa at saya ng bata habang tinutuklas ang kanyang boses. Marami tuloy ang nagpa-comment. May bagong little star na nga ba sa pamilya? Hindi rin po nagpahuli ang momshi na si Ann sa pagbuhos ng suporta. Sa comment section, todo kilig ang actress, sinabi niya, "My baby, my little dreamer." Matatanda ang si Ann ay kilala rin sa kanyang pagmamahal sa pagkanta at ilang beses nang nag-solo concert sa Big Dome. Kahit aminado siyang hindi siya professional na singer. Diba? Ang kay Ann talaga, lakasan lang ng Diba? loob. Kapalan lang ng mukha. Kapalan ng mukha, Sabi niya, lakasan lang ng confidence loob. is key. Confidence is key. You know, I watched one concert of hers. Ambisyosa? Ambisyosa sa Araneta. Dinaan rin niya talaga sa costume. Diba? Ang ganda ng mga gowns niya. Performance talaga. Performance. At saka bumababa talaga siya sa harness. Diba? Tsaka, ang sarap naman panoorin ni Ann, kahit huwag mo nang pakinggan. Oo. Siguro Pag pag comedy earplugs. release na lang. Pero ang ganda-ganda. Alam ba, ever since sa bata yan, nag-umpisa yan, I think, sa isang sitcom sa Channel 7. Oo, sa isang TGIS. station. Basta one of that. One of those stations. Oo. Talagang ganda-ganda na ako sa She's mukha very niya. pretty. Tapos hanggang ngayon, very tsaka pleasant. Very pleasant. Parang hindi siya nagagalit, laging nakangiti. Tsaka innately mabait siya, di ba? May mga innately. Innately. Oo, mabait siya. Hindi katulad ng mga iba, sinasabi, ay plastic yan. Parang Yan na, oo. nakangiti, pero pag talikod, naku, ang daming sinasabi. Tama. Pero siya, parang you hardly hear anything bad about her. Right. Except that one time, di ba, yung I Can Buy You? Oh, I Can Buy You. Dinenay niya yan recently. Dinenay. Pero sabi niya, Oo, hindi daw niya sinabi yan. dinenay niya. Oo. Pero sabi niya, I'm going to own it na. Ay, kasi it's Viral na eh. kasi it's iconic. Iconic na. Sabi Oo, niya, it's iconic. niya. Sige, i-claim ko na dahil sinasabi niya sinabi ko. Oh, I can buy you. I can buy this club. This club or something. So yan, congrats sa Ann. Siguro natuto rin si Ann. Oh. Yung mga frustration niya na alam niyang hindi siya natuto nung bata siyang kumanta. Doon na lang sa anak At niya, kay least, Dahlia na lang. Ayan, exciting. Oras, alas 9:03 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.
9:06 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Ayan. At ang oras muli, alas 9:06 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya. First time po natin makakausap si Miss Rian Portugues. Siya po isang millennial psychologist. Magandang umaga po, Miss Rian, and welcome po sa ASPN. Good morning Magandang po. umaga din po sa lahat ng mga nakikinig. Hello Ayan, po. talagang mo title, millennial psychologist. May ganun na pala ngayon, ano? Okay, kaya kami po napatawag, Miss Rian, kasi nga ito, lumabas nga, parang first time, very historic po, yung nangyari, humarap po si Mark Zuckerberg sa isang US court, kasi nga may isang babae na dinidemanda siya, na dahil daw sa kanya, dahil sa platform ng Facebook, siya po ay naging social media addict. So maybe let's start first, define natin, ano ba yung ibig sabihin pag ikaw po ay isang addict na? Kailan po nasasabi na addict o versus yung mahilig lang or yung yun na nga, yung mga terminology, when do we say addict ng isang tao? Well, masasabi kasi natin kapag nandun na yung uncontrollable na medyo hindi rin maganda gamitin yung term na addict pero nandun na yung loss of control ng isang tao sa paggamit halimbawa ng kung anumang bagay. Pwedeng substance, pwedeng yan tulad niyan, social media, hindi niya kayang tigilan. Tapos nandun yung lagi niyang iniisip yun, kailangan lagi niyang gagawin or gagamitin siya. Yun. And then, at the same time, nandun din yung part na kapag susubukan niyang ihinto, nagkakaroon siya ng parang withdrawal-like symptoms na irritable sa feeling, na anxious siya kapag di niya nagagamit and all that. And of course, ma-observe din natin na hindi na siya makapag-function ng mas maayos. O dahil halimbawa, dahil kakagamit niya ng social media, pwedeng naapektuhan na yung pag-aaral niya, trabaho niya, different areas ng life niya. So, ganun yun. Kapag nakikita natin na unhealthy na siya kasi may mga napipilayan, nagkakaroon ng dysfunctionality, impairment sa everyday life niya, masasabi natin, Yung social media addiction. Is this really something na, sabi mo nga, yung mahirap pag tinanggal, nagkakaroon ng withdrawal-like symptoms, na di-disrupt yung buhay niya. Pagdating po sa social media, masasabi ba natin marami po suffer from social media addiction? Based mahirap on your... mahirap siyang ma-identify as of now, lalo pa sa akin halimbawa, dahil wala akong enough na data para doon sa ilan yung number ng mga tao talaga nahuhook sa paggamit ng social media. Pero kung makikita natin yung mismong statistics, at least dun sa mga na-view ko naman before, yung Philippines kasi yung tinatawag na social media capital na buong mundo. Dahil tayo talaga yung may pinakamadaming users na gumagamit. So, siguro doon na lang sa idea na makita natin na tayo yung social media capital. Ibig sabihin, hindi man sabihin natin, mahirap kasi sabihin na addict yung mga Pilipino, pero masasabi natin na mas marami sa atin ang gumagamit ng social media kumpara sa mga ibang bansa. Pero, yun lang, ang kailangan kasi natin ditong tingnan din ay, syempre, hindi naman porket may social media, di ba? Parang yun na yung lagi natin gagawing basihan ng lahat ng mga ginagawa natin. Mahalaga na tinuturuan din natin yung sarili natin. O kaya tayo, kung magulang tayo, kapatid tayo, may kaibigan tayo, somehow, alam mo, ini-encourage din natin yung mga, lalo na mga kabataan na magkaroon ng regulation din sa paggamit ng social media. So, lahat naman kasi yan ay tools Nakatulong siya at some point in our lives. Pero, syempre, lahat ng mga bagay na sobra, nakakasama talaga. Correct. Okay, Miss Rian, ito naman po nagsaliksik ako kasi nga very interesting po sa akin. Isa po sa advocacy ako ay mental health. So I saw that in the Diagnostic and Statistical Manual ng Mental Disorder, tinatawag po DSM-5, 5th edition po, wala pa rin talagang official na social media addiction na tinatawag. Why is this important? Because ito po yung kumbaga reference ng mga psychologists, mga psychiatrists, para po sa clinical diagnosis, sa treatment, insurance, medical claims, kasi sa ibang bansa, sa Western, kung saan nag-umpisa naman ito, tama po, di ba, Mama, no? At saka sa research consistency, at saka yung mga legal po na aspeto. So, Pat is correct, we really have to be careful about using the term addiction. Ang ginagamit po ngayon, ang recommended na gamit na term is problematic users. So, we are problematic users. Can you say that we are already in the threshold po ng pagiging addiction? Sabi nyo nga, di ba? Hindi naman pwede maggamitin na ang addict yung mga Pilipino, di ba? And this is, for me, an important question kasi kung tayo po, sa tingin nyo, ay addict na nga o problematic user, paano po mariresolba nga itong problema na ito? Because this is very important po, di ba? Parang guidebook na po ito
Yeah. Well, ang maganda naman kahit papaano ngayon, pero sana mas paigtingin siya sa mga eskwelahan. Part ng curriculum dapat yung tinutulungan yung mga bata pagdating nun sa digital safety. Kasi hindi lang naman siya yung issue ng problematic use ng social media. Kung aware po kayo dun sa tinatawag na OSAEC, yung pwedeng magkaroon ng harassment or mga sexual issues din online na pwedeng magamit yung mga kabataan, issue din yun na sobrang laki na kung minsan pa nga involved yung mga parents dun sa mga ganong klaseng pangyayari, no? So, I think importante dito na kasama sa curriculum yung digital safety at saka yung pagkakaroon ng discussion kung paano ba i-regulate din yung paggamit ng social media. Kasama na dito dahil pinag-usapan natin yung mental health, yung paggamit nung paano ba mas madadevelop yung skills ng mga kabataan na maging emotionally regulated sila. Kasi yung paggamit ng social media, isa lang din naman yan sa mga outcome kung gaano ka-regulated yung mga bata eh. Tsaka kung gaano din baka okay halimbawa yung mga spaces na meron sila. Halimbawa, na-observe ko dun sa mga kabataan na madalas na gumagamit ng social media ay yung mga kabataan na walang safe space sa kanilang tahanan. Walang kumakausap, walang kumukumusta, wala man lang ganong klaseng connection na sobrang alam mo yun, nararamdaman nila na mayroong taong nakikinig sa mga problema nila. Dahil masyadong busy yung mga mas matatanda sa kanila, ngayon anong pinakamalapit para mag-cope yung mga bata? Siyempre, pinakamalapit yung cellphone, especially kung binigyan sila ng cellphone. Kasi may mga magulang na binibigyan yung bata o kaya yung bata o kaya kabataan ng cellphone dahil sabihin nila pwedeng gusto pero iba paraan nila para makompensate yung pagkukulang nila dahil hindi sila laging present, 'di ba? So kumbaga parang kailangan ng balanse eh. Okay naman na binibigyan natin ng cellphone pero at the same time, dapat sa offline, meron tayong connection talaga dun sa bata. Kinakausap talaga natin siya kapag kainan, alam mo kumakain tayo, kinakausap natin sila talaga ano nangyari sa araw mo, etc. etc. Yung mga ganun. Okay. So madalas tumataas talaga yung paggamit ng social media din dahil wala din talaga silang ganong klase ng connection sa loob ng bahay at saka kaibigan. They feel alone. Okay. So yun yung pinakamalapit na pag-cope din nila. Yun yung mga observation ko ngayon sa marami sa mga kabataan din. Kaya ang hirap na i-demonize natin yung social media knowing na may mga tayo din, may accountability din tayo bilang mga magulang, kaibigan, kapatid para syempre matulungan din yung iba pang mga mas bata sa atin no sa paggamit ng social media. So do you recommend na dapat rin kung yun na nga sabi mo dapat yung mga magulang rin no meron rin pa rin silang connection sa mga anak nila, hindi naman dapat hayaan na pabayaan nila yung mga bata. Do you recommend na dapat age appropriate? Anong edad ang dapat kunyari natin bigyan ng ating mga anak na cellphone? Gaano katagal o ilang oras natin papayagan yung mga anak natin na gamitin ang cellphone? May mga ibang bansa like Australia, 16 and below, bawal na, 'di ba? So, ikaw, what is your recommendation, Miss Rian? Do you think na dapat nga age appropriate? Kumbaga, dapat lang mga teens and above or 16 and above lang ang pwedeng gumamit ng cellphone or dapat may social media? Wala naman talaga specific na safe na edad para masabi natin kung ano yung bawal talaga. Pero yung common sa mga social media platforms na pinaka-minimum na pwedeng gumawa ka ng account ay 13 years old. Ngayon, sa paggawa naman ng ganung social media account ng 13 years old, medyo may na sila, kamalayan sila dyan. Pero sa mga features kasi, dapat yung mga magulang, and dapat kasama din to sa ginagawa ng mga social media platforms, yung paano in-educate yung mga magulang sa paggamit ng social media platforms sila. Kasi sayang naman yung mga features. Halimbawa, recently lang meron akong puntahan na paglo-launch ng social media platform, pinapaliwanag kung paano gagamitin yung platform nila na age appropriate dun sa mga bata at saka sa magulang kasi may mga family pairing na features para mas safe sa mga bata. At the same time, wala silang nasuscroll na anything na pwedeng sexual, anything na po pwedeng mabully sila or makaapekto sa kanilang self-esteem. So, maraming mga social media platforms na nagtitake naman ng specific steps sila para mas maging safe yung kanilang platform. At the same time, mas maging appropriate doon sa kung ano yung edad nung mismong gumagamit. Kaya lang, syempre sabihin na iba dyan, pwede ka naman mandaya pagdating sa social media. Pero kasi ngayon may mga features na makikita din kahit sa device
kung ano yung laging pinapanood, ano yung laging chine-check ng mismong gumagamit, kahit padayain niya yon, ibablock pa din siya kasi nakikita age appropriate na paggamit niya ng mismo or pag-consume niya ng mismong information sa social media. So na-identify pa rin yung kahit dayain mo, hindi na siya nagagawa halos ngayon. So ganoon naka-advance ngayon. So sana mas maging aware yung mga magulang kung paano gagamitin talaga yung social media at saka dapat mag-take ng steps yung mga big companies para hindi lang ilang mga social media platform yung gumagawa ng ganung steps, no? And sana merong connection din sa Department of Education para yung digital safety and yung social media use talaga, natuturuan na yung mga bata. Kasi mga bata ngayon, digital natives na eh. Kahit na bigyan mo lang sila ng kahit na anong device, parang eventually natututunan nila kung paano gamitin. Pero sana wag papabayaan kasi dapat maramdaman nila na mas masarap pa rin at mas masaya ang buhay kapag may hindi kausap. laging ginagamit ang cellphone. Kailangan mo ng mental health break din Break din, pag sa oo, may social tama. media. Ito po, dahil nabanggit nyo nga po ang ating mga tech giants, sa tingin nyo po ba makatarungan nga? At meron bang kahihinatnan yung pagkaahahain po ng kaso laban sa Facebook at sa Meta? Siguro mahirap ma-identify, pero kasi baka ang maging angle din dyan ay paano umabot dun sa point na yun lang yung lagi niya din ginagamit. Kasi tandaan natin, di ba, may mga features din kasi si Facebook or si Meta na talagang tumutulong para hindi rin talaga maging hook yung isang users. Like, particularly ako sa personal use ko, meron akong sleep mode sa aking Meta account na kung saan pagtungtong ng alas 6 hanggang umaga 6 a.m. hindi na siya active. Tapos kung gagamitin ko lang siya every 15 minutes lang siya. So may mga feature kasi na pwede mong i-turn on. So kung hindi ka masyadong familiar kasi sa mga features or hindi ka talaga yung type of user na lagi nag-e-explore, hindi mo malalaman. So place kasi yun dun sa Meta. So, kailangan aware lang talaga yung mga tao kung kailan nila gagamitin para hindi sila maging hook. Kasi kahit ako nasa social media ako and active ako, minsan nagpo-post, may mga limitations akong ginagawa kasi nga mahirap na maapektuhan yung mental health eh. Correct. Pinipili ko lang talaga yung kinukonsume ko. Kasi disiplina mo na yun, personal na decision mo na yun, Pero halimbawa po ako, magulang nga ako, halimbawa, tapos nakita kong naa-addict na yung anak ko, Meta, sabi nga ng mga senador natin, ang hirap na i-contact dito sa Pilipinas. Meron po ba akong paraan bilang isang Pilipino na dito nakatira sa Pilipinas para makontak ang Meta, halimbawa humingi ng tulong, humingi ng guidance, ganun. Kasi honestly, nung na-deactivate yung Facebook ko, Pati, di ba sa mga loob ko kasi lahat ng memories ko nandiyan yung mga panganganak ko, lahat. Ang hirap kontakin ng Meta, wala kang direktang access. Dito po ba sa Pilipinas, kaya po ba natin mga Pilipino magsampa ng reklamo, humabol po sa Meta, o talagang sa Amerika lang yan, kawawa naman ng Pilipinas? I think baka pwede naman din po kasi alam ko may Meta Philippines naman din yata. Parang may ganun sila. So check nyo lang siguro yung email kung saan pwede mag-file ng complaint. Pwede rin naman yun kasi makakarating din naman yun sa kanila. Kasi meron naman at meron talagang hindi maganda pa din sila na nagagawa. Siyempre, iba-iba naman tayo ng experience. And karapatan naman natin magreklamo kung feeling natin talaga yung agrabyado tayo. So, Miss Ria, ikaw, do you also subscribe? Kasi yung ginawang parang justification ni Mark Zuckerberg. Sabi niya, yung responsibility daw niyan ay dapat daw sa mga gumagawa ng mobile devices. Parang linilihis niya, hindi ako yung may problema. Dapat yung mga mobile company siguro yung mga features, yun ang mas maghigpit. Nasa mobile phone ba yan o nasa app? Just for me to understand it better. Maybe because you're a millennial, you can explain it to me better. Well, mahirap ma-identify kasi syempre sila yung mga developers niyan, di ba? Pero kasi yung mga ganyang klase ng mga platforms, app, device, talagang ginawa talaga siyang convenient sa atin para mabilis natin siyang hilahin. Parang dinesign siya na para bang maging part ng buhay natin. Yun na nga lang, kapag syempre, ito more on regulation na ito sa sarili na to, kapag syempre ang tao hindi talaga siya totally okay, hindi siya nakakapag-adapt masyado sa paligid niya kasi marami siyang problema, marami siyang iniisip. Dahil nga, ito yung pinakamadali sa atin na ito yung pinakamadaling kaya natin kunin. Escape. Ito din yung madali natin, ito din yung form of escape na pinakamadali natin na gagamitin. Parang dati, wala naman masyadong social media, pero saan ba lagi nahuhook yung mga tao? Alcohol, yosi, iba pa nga, drugs. Ngayon parang additional siya na issue kasi ito yung pinakamadaling mahatak. Siyempre sa iba parang sabihin, okay na to, kaysa naman gawin ko yung ganitong klaseng mga vices. So parang
kanya-kanya nung paano Finding siya the lesser na-develop. evil. Oo. Pero Yeah. you, bilang isang millennial psychologist, no, I was telling Ricky here, sabi ko, may mga nakausap ako mga kabataan na ngayon, parang na-realize nila nga na nakaka-addict nga, no, very, kumbaga, mas maraming bad influence ang nabibigay ng paggamit ng social media kaysa sa yung mga good effects. Maganda lang yan, kunyari, pagtulong sa assignment mo, nag-google ka, di ba? Or yun na nga, for your memories. But a lot of the youth now, they're trying to shift na daw to analog kasi namimiss na nila yung analog age kasi masyadong digital na, gusto nila ulit nakikinig sa record, nagpupunta ng mga library. Hindi na nga daw uso masyadong mga club mga library. Tapos nagbabasa para hindi na sa cellphone, di ba? Hindi na yung mga e-books. Do you see a trend based on your, I don't know, if your clients o yung mga patients o mga observation, meron na bang ngayong may shift na ba ngayon na pumupunta na ulit sa analog? Oo, at saka na-observe ko, dumadami, no? Yung paggamit ng camera na maliliit. Yun, oo. Hindi na yung digital cam. Yung earphone ngayon, instead of AirPods, ginagamit na ngayon yung earphone na meron talagang wire. Kasi mas madali daw gamitin bukod sa parang, okay, traditional. At the same time, okay din siya kasi hindi siya mabilis na mawala. Tapos okay naman din gamitin. Marami sa kanila ngayon nag-yearn sa traditional ngayon kahit papaano, even ako kasama ako doon. And I think outcome talaga yon ng kapag masyadong saturated na ang paligid natin ng digital use, social media, kahit sa paggamit natin ng mga feed natin, di ba may mga AI, nagsasawa tayo. Correct. Kaya nga parang nandun yung pakiramdam na nare-realize ng tao na kailangan ko pala ng tao. Iba pa rin yung human connection. Iba pa rin yung kapag naglalakad ka, tumatakbo ka, nag-e-enjoy ka, mayroong puno, mayroong sun, mayroong magandang yung araw, di ba? So, kumbaga nare-realize din nila na mas nagiging connected sila dun sa kanilang sarili, sa human connection pa din at the end of the day. Kasi nga, sobrang saturated na yung social media din ng mga AI, ng mga images. Hindi na siya lahat halos totoo. So, naghahanap yung tao ngayon ng something real, something tangible, something na parang nagpapakita ng pagiging tao. Ayun. So, there is hope. May We're not just pag-asa. hopeless and helpless. What do you... Siguro ako po, last question ko for today, kung marami pong magulang na nakikinig sa atin ngayon, ano po yung mga red flags or yung mga kailangan po nilang bantayan sa kanilang mga anak para it's about time maisip nila na umatulungan to. And another question po, meron po ba kayong listahan ng mga sites naman, social media sites? Kasi marami na yung popping ngayon, may Snapchat, di ba kung ano pa, Discord, iba pa. Ano po yung nasa listahan nyo na kung kaya pong maiwasan ng mga kabataan na mag-subscribe at kailangan bantayan ng mga magulang, ano po yung maire-recommenda ninyo? Ay, pwede mas maganda na na lang, no? Mahirap kasi magsabi ng mga social media platform dito na parang suggested ko. Pero siguro sa mga magulang na nakikinig yun, maganda explore ninyo yung mga social media platforms na merong features ng parenting, tsaka family pairing, mga ganyan. So Katulad po ng makikita niyo yun para safe. Halimbawa, sa TikTok may ganon. Sa YouTube, may YouTube for Kids. Talagang lahat ng algorithm niya safe kasi hindi siya po pwedeng magamit or ma-manipulate para talaga siya sa bata. Yung algorithm nila, dinesign para sa mga bata. Tapos, nandun din syempre yung mga tips kung paano mas matutulungan sila na hindi dapat mag-sustain ng matagal yung mga bata. So suggestion ko din sa mga magulang sana kasi usually mas lalong lumalapit yung kabataan sa paggamit ng social media kapag lagi silang napapagalitan ng sobrang tindi, di ba? So minsan pwede naman pagsabihan, pwede rin naman na na kakausapin na lang sila nang hindi mo kailangan sabihin yung mga bagay na gusto mong, alam mo yun, para kunwari, lagi mo kinakausap, lagi kayong may ginagawa together na parang something new, di ba? Hinahayaan mo siyang tulungan ka. So kapag mas nag-e-enjoy siya, naubos yung oras niya doon, kusa na yun na parang nababawasan yung paggamit niya ng social media. Correct. Di ba? So nagpupunta din kayo halimbawa sa pinakamalapit na park, ganyan, kumakain kayo together, at tinutulungan mo siya sa homework. Yun yung mga example na parang mas nafe-feel niya yung presence mo. Actually, wala pa rin talaga makakatalo sa presence po ninyo. Yun at yun pa rin yung hinahanap ng mga bata. Ngayon, parang form of distraction lang talaga tsaka entertainment minsan yung social media kasi nga kulang yung presence. So, mas maganda na mas maging present po tayo at kausapin talaga natin sila kasi mas kailangan nila tayo. Para hindi na nila kailangan mag-escape kasi yung presence nyo pa lang, enough na. Nako, okay. Pero very nice what you said. At least, no, we're not yet hopeless and helpless, no? Talagang kailangan lang mag-effort ang mga magulang na kausapin, engage them, no? Whether in a conversation,
information, engage them in activities, with them in activities, di ba? At laging kausapan, kailangan communication talaga. Panahon naman natin, wala naman social Oo nga, media. correct. Oh, Sa diba? TV yung digital layaya natin. O, manood ka dyan. Okay, maraming salamat po, Miss Rian. Very, Thank you, ma'am. very informative and very enlightening po yung ating discussion ngayong umaga. At sana nga, sa tingin mo ba, mapapanagot nila si Mark Zuckerberg? Sa tingin mo? Nabigat sa laki nung social media platform na yun. Ako parang, ewan ko lang. Impossible, Pero kasi wishful thinking. powerful niya eh. Oo nga, Wishful no? thinking ba Grabe, yan? no? Baka pag nabwisit siya, sabi niya, sige, patayin ko ang Facebook. Naku, Ang lahat ng naku, Facebook. Oo, Ano, wala na, lagot zero. tayo. Naku, Ay, magkakagulo sa mundo. Alam mo ba, ang lesson learned ko nung na-deactivate yung Facebook, wala naman akong ginagawa ha. Dapat nga, nakinig ako sa nanay ko, ipa-develop pa rin lahat ng litrato. Pictures. Dapat may hard Analog pa copy ka. rin. Inisip ko naman, hindi naman mawawala yung account ko dahil wala naman akong ginagawa doon. You'll never know. You can never You can can tell. never can tell. Oo nga. Kaya yan, Okay. ipa-develop natin. Balik tayo sa analog, sabi mo nga. Analog, oo. Maraming salamat, Miss Rian. Salamat Thank po. you very much. At ang oras, alas 9:27 na po ng umaga. Sa iba pang balita, isang pagguho ng tambak na basura ang naganap sa isang sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal noong Biyernes ng hapon. 3 individual ang napaulat na nawawala ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Patuloy naman ang search and retrieval operations sa nasabing lugar. Narito po ang report ni Jim Botahan. Jim. Isang concerned citizen ang ilang taong umaakyat mula sa gumuhong tambak ng basura sa Rizal Provincial Sanitary Landfill na matatagpuan sa Sitio 1 Biharangan, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Makikitang hirap ang mga ito sa pag-akyat dahil sa malambot at matarik na bahagi ng tambak ng basura. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 individual ang napaulat na nawawalat pawang mga mangangalakal umanong mga ito. Ayon naman sa tagapagsalita at legal representative ng operator ng landfill na International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated, nangyari ang insidente pasado alas 3 ng hapon noong Biyernes. Gumuho po ang mga nakatiksik na basura sa ilalim dahil sa bigat po ng aming equipment. Sasagawa po currently ang aming kumpanya ng search and retrieval operations kasi ang focus po namin ngayon is ma-recover po yung equipment namin na hulog kasi wala naman pong impormasyon na ibigay sa amin na may tao pong nadamay. Hindi pa umano tiyak ng pamunuan kung may mga individual na nadamay sa insidente. Ito po, personal kong nakausap yung survivor. Bago gumuho yung pwesto nila, mahigit sila 10 katao. Nung gumuho na po yun, 2 lang silang na-rescue. Hindi niya na alam, na-rescue po siya Friday din na mga bandang alas 3. 1 oras lang after nung pagguho. Yung sumunod po namin na interview, kinabukasan ng Sabado ng umaga, ang binabanggit ay may isang nahulog na bulldozer. Etong bulldozer na po to, na sa tingin ng mga tao, pag-asa na nilang hindi sila masasama doon sa pagguho, nang kumapit sila doon. At mahigit daw po 20 katao yan. Mahigpit ang seguridad at hindi basta pinapapasok ang mga tao sa landfill, lalo na't nagpapatuloy ang search and retrieval operation. Ali po na meron pong tao o meron pong kung sino man po ang nadamay, bibigay naman po kami ng opisyal na ulat po para dito. Hiniling naman ng pamahalang lokal ng Rodriguez, Rizal sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na magkaroon ng agarang investigasyon kaugnay sa nangyaring trahedya. Maging ang grupong kadamay, hiniling na magkaroon ng mabilis na aksyon para sa mga pamilyang apektado. Ang pangunahin po kasi nating panawagan sa ngayon, sir, talaga ay magkaroon ng malawakang search and rescue. Pangalawa, tugunan yung pangangailangan. At kasunod po nun, yung pag-aayos ng pangangasiwa ng landfill para siguraduhin na maging ligtas, protektado at may benepisyong natatanggap yung mga taong na nagtatrabaho doon. Patuloy ang search and retrieval operation habang inihintay ang resulta ng investigasyon sa insidenteng ito. Jim Tejano para sa ASPN.
Oras, alas 9:31. Grabe yun, no? After Cebu, ito naman. Grabe, Bakit no? kayo mga landfills, no? Talagang, talaga tayo pakiusap. Tayo in our all small ways. We should dispose of our trash properly talaga. At saka yung mga may-ari ng landfill, sana naging lesson learned na yung Kaya Cebu. nung Ngayon, Cebu, ito na tapos naman. ito naman sa Rizal, Diba? no? Check nyo naman 50 po yung mahigit kawawa ang naman yung mga namatay. tao, Grabe. diba? Tatambakan ka ng basura, Lahat diba? na mabaho, Bahot, lahat ng mga madumi. sakit, lahat Oo. mga pesteng, mga animal na nako, grabe. Okay, atong oras muli. Alas 9:31 na po ng umaga as King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary. May 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 million pasasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo worth 1 million po in cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes, they will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Safalgar. Promo runs from March 3 to November 30, 2026 with the grand draw on December 8, 2026. Para sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH King's Empire Corporation o King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:32 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman natin si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff mula po sa Office of the Commissioner ng Bureau of Customs. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:34 na po ng umaga. Samantala, may maganda po akong balita sa inyong lahat. Ngayon, ang love, kahit malayo, aba ay nakararating na. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 9:34 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff mula po sa Office of the Commissioner ng Bureau of Customs. Magandang umaga ulit. Attorney Chris, welcome back sa ASPN. Good morning, sir. Attorney Chris. Good morning. This is Commissioner Ariel and the rest of the employees of Reserve Customs. Ayan. Okay, Attorney Chris, medyo malabo. Maybe if you can just speak louder or go to a corner kasi I think you're mobile. But Attorney Chris, ang una kong katanungan, nagsabi na po si DOF Secretary Frederick Go, 1 trillion ang inyong quota for 2026. Doable ba ito? Baka may mga kaibat na letters of authority ang i-issue nyo rin para kayong BIR. Saan nanggaling po itong 1 trillion na quota na nyo daw, kailangan daw ma-achieve itong bagong magtapos ang 2026? Tama po yan, no? This is the first time that the Bureau of Customs is tasked to breach the 1 trillion mark, no? Ito naman po ay based sa ating projections, doable. Tandaan po natin, no? Ibabalik na rin po natin yung importations of rice at hopefully at preferable rate. Yun po kasi ang isang malaking chunk na nabawas po sa atin ng nakaraang taon dahil pinagbawalan po yung pag-import po ng bigas. No? So, doable naman po ito, of course, on top of yung mga more efficient collection measures, yung ating good governance, nagkakaroon po ng confidence ng ating mga stakeholders na mamuhunan at mag-import po ng mga kanilang goods. So, tingin naman po namin doable po yan. At to be fair, for the first month of this year, on track naman po tayo. No? We are on track for January. And kung February po, hinahabol pa rin po natin yan. But so far po, track po tayo tingin sa 1 trillion mark. Oh, okay. Parang may echo, no? May echo. Ano yung echo natin? Anyway, okay, Attorney Chris, good news nga po yan. Pero parang napakalaking pressure po sa customs, yung nawalang 1 trillion sa flood control. Parang kayo po yung inatasan na, okay, kayo yung magtrabaho niyan. Pero ang good news nga rin po, meron nga po kayo nasampahan na 14 cases, criminal cases po against 40 respondents. Pero bakit po 14 lang? Wala pa sa kalahati. Ano po nangyari? Ito pong ating nasampahan. No? Of course, we have to consider the evidence that is available. That's number one. Number two,
Ito naman po ay talagang ano rin po, no? Kumbaga medyo ito rin po yung pagte-testing natin sa bagong law na ito. Ito yung anti-economic sabotage law. We must remember, we can only make recommendations insofar as the council is concerned kasi hindi po miyembro ang Bureau of Customs dito, no? So we have already prepared ito po mga kasong ito laban pati na rin sa aming mga kawani. No? Masakit po sa aming gawin ito pero kailangan po namin gawin. And then of course, no, yung mga importers who are responsible for the importation, kailangan po namin i-endorse ito sa Anti-Economic Sabotage Council at ang sa ganun masampa po yung kaukulang kaso. Okay, sir, ano po ba yung usual mga kaso po natin? Is it because po of misdeclaration, undervaluation, is it smuggling? Ano po yung pinakamarami po sa datos ninyo sa inyong kaso na naging dahilan po ng pagsasampa laban sa mga ito? That's insofar as the economic sabotage law is concerned, no? We are of course pursuing it also, no, under the CMTA. Tama po yung nabanggit niyo, misdeclaration, misclassification. Yan naman po ay patuloy nating binabantayan, no? But we are pursuing both avenues. Of course, para naman din po sa aming mga kawani, meron din pong administrative liability, no? So doon po sa CMTA po, misdeclaration, misclassification po siya. Pero doon sa anti-economic sabotage law, ito po yung knowingly abetting, no, or aiding the commission of the crime dito sa ating economic sabotage importation. At yan po yung mas maraming na-file natin as for recommendation sa ating council. No? Ito pong binabantayan nating pagka-file sa anti-economic sabotage law. Oo. Attorney Chris, no, lately nga, no, marami po kayong mga nare-raid na mga bodega na gumagawa po ng mga illegal na mga sigarilyo. Ito po sa mga na-raid po ninyo, kasama na rin ho ba dito yung tawag nito, yung mga nakasuhan na, kinasuhan nyo na ho ba, nahanap nyo na ba kung sino yung mga nasa likod? Kasi hanggang ngayon, inaabangan ko kung sino yung dalawang mga kongresista na galing daw sa norte, ang nasa likod daw nito. Nako, kami rin po ay nag-aabang sa impormasyon yan, no? Na privy lang po si Secretary Remulla, no? But base naman dito sa instruction ni Commissioner Ariel, wala po talaga tayong sasantuin. Those responsible should be held accountable. At dun po sa ating raid sa Mexico, Pampanga, may naisampa na po tayo, no? Lalong-lalo na dun sa 6 na foreign nationals na nag-ooperate ng makinarya sa paggagawa ng sigarilyo. Nasampa na po yung kasong ito. At siyempre po, hinahabol pa rin po, ongoing pa rin po yung ating case build-up naman. Doon naman po sa mga kumpanyang nasa likod doon. Kasi pag tinignan po natin, parang pare-pareho po yung mga individual na bumubuo po sa mga kumpanya at yung kanilang mga interaction, no, ay talaga makikita natin meron silang ugnayan. Halimbawa po, iisa lang po yung kanilang abogado. Halimbawa po, yung mga addresses ng kanilang mga business, yung mga registrations ay iisa. So yan po ay patuloy na kine-case build-up natin. Katuwang ang DILG pati po ang NBI. Okay. Attorney, ito po, last week po, nakausap naman po namin yung BIR. Alam niyo naman po na medyo pinakamarami pong bashers ang BIR at Customs pagdating nga po sa corruption cases umano, no? Sila po, on the way na po sila sa digitalization and automation. Kamusta naman po sa Customs? Ano na po yung prosesong pinagdadaanan po para ma-automize po ang kagawaran? Tama yan, man, no? In fact, that is part of the IAM program of Commissioner Ariel. Ito po yung Integrity, Accountability, and Modernization. Yung po modernization aspect, malagyan ko lang po ng kaunting konteksto, no? Yung pong ating mga IT equipment, no, yung ating digitalization efforts ay natenga po sa Bureau of Customs ng mahigit 10 taon. Dahil Bakit? nagkaroon po ng kaso way back in 2015 or 2016 na na-issuehan po tayo ng PRO na hindi po tayo pwede mag-upgrade, no, ng ating mga systems. But fortunately po, itong ating proponent this time around, kasama po siya dun sa original na nagsampa ng kaso, no? So, ang magiging usapan po natin dito ay kapag sila po ay ma-issuehan ng original proponent status dito sa ating PPP, ay i-atras na po nila yung PRO. So, ito na po yung ating inaabangan for 2026. Finally, makakapag-umpisa na po talaga yung totoong digitalization effort ng ating Bureau of Customs. At yan naman po ay inumpisa natin dito sa ating Customs Processing System, no? Itong ating CPS. Dahil matagal na po talaga, 10 years old na po yung ating sistema. At alam naman ang
pagdating sa computers, obsolete na po ito. Pero yan po ang ating inaabangan for 2026. Nako, di ba sabi nga natin, nung nakausap namin si Commissioner Ariel, sabi nga niya, kaya nga nagkakaroon ng matinding korupsyon dyan sa BOC. Kasi nga, ang sagot dyan, digitalization. The less people, di ba, less human contact, mas masusugpo ang korupsyon. But kanina, while you were talking, ang pinapalabas namin video, yung mga balikbayan boxes. Kakamustahin ko lang po, na-deliver na ho ba lahat ng mga balikbayan boxes po na natenga po dyan ng ilang taon, di ba? Dahil nga dito sa mga, anong tawag nyo sa kanila? Mga congregator ba yon? Ang tawag doon na hindi sila... Consolidator na hindi nila napapadala sa mga may-ari? Tama po, ang tawag po sa kanila ay mga consolidator. At as of today po, no, we just have 30 containers remaining, no. 30. We started with 140 plus last year. Inunti-unti po natin at ito po as of today, ito na lang po yung last port na sa Manila International Container Port. 30 containers remaining. Ang magandang balita naman po sa ating Port of Cebu, Subic, Davao, Clark, zero backlog na po tayo, no? So wala na po mga containers na nasa loob ng ating port. Pero nangangahulugan po yan na nasa ating mga logistics partners na po, no? Ang mga containers. So ilang lamang po makukuha na po ng ating mga OFW sa kanilang mga balikbayan boxes. Pero meron naman po may mga nakakatanggap na po, lalo na po sa NCR area, kasi na-proseso na po natin karamihan. Ito na lamang pong last remaining 30 containers sa MICP. Oh, that's good news. I was also going to ask Attorney Chris, kasi kanina you mentioned, no, kaya confident kayo na maaabot ninyo, no, itong 1 trillion na revenue dahil nga ibabalik na, no, yung taripa sa bigas na 35%. Aside from the bigas, a lot of our farmers nagrereklamo na itong ating mga traders po, no, na nag-import ng mga gulay, syempre hindi sila nagbabayad, smuggled, walang nakakasuhan, wala pong nakukulong. Ano po ang estado po nitong mga importers po ng gulay? Kasi sila po talaga ang salot. Kumbaga kaya hindi kumikita ang ating mga magsasaka. Kasama po sila sa ating nasampahan, no, at yung ating endorsement din for filing under the Anti-Economic Sabotage Law sa ating council. Kasama po yung mga kumpanyang yan, no, na nag-i-import. Alam niyo po, very aware po ang Bureau of Customs sa masamang epekto ng pagpasok ng ganitong mga hindi nagbabayad ng duty taxes. Kasi po, nakaka-apekto po siya sa pagkapresyo, no, sa ating mga magsasaka. So talaga po, sinama rin po natin ang endorsement na yan sa ating Economic Council na sampahan po sila ng kaukulang kaso, no? Kasi alam po natin, no, talagang napaka-delikado kapag pumasok itong mga ganitong produkto. Bukod sa ganitong epekto sa ating ekonomiya, sa kalusugan din po, no? Kasi hindi po ito dumaan sa tamang proseso. So, very aware po ang Bureau of Customs yan at nakapagsampa po tayo at nakapag-endorse po tayo ng kaukulang kaso para sa mga ito. How many of them, if you don't mind, Attorney, would you have an idea? Kasi many years, a year ago or 2 years ago, nung Senator pa si Cynthia Villar, nung kinausap namin siya dito, sabi ko nga, bakit nga gano'n, no? Wala pang nasasampan. Ang sinagot niya, maraming pera yan, they can afford all these big shot lawyers, kaya walang nakukulong. This time, are you confident may makukulong na po dyan? We are confident, no, na malakas yung ating kaso. To my count, based dito sa report na aking hawak, we have 1, 2, 3, 4, 5, at least 6 to 7 corporate entities, no, na in-endorse po natin sa ating Economic Sabotage Council. Kasi po, tingin po natin, ito yung mas matapang na batas, no, non-bailable po ito. At ang fine po dito, no, ay 5 times worth nung kanilang ipinasok na agricultural product based on the daily price index. So tingin po namin, maganda rin kung ito talaga ay matuluyan para po may masampulan, no. Very feeling po namin ay magandang deterrent po, no, kapag ganitong may nakukulong sa mga ganitong illegal na gawain. Oo, kasi merong sibuyas queen, may bawang queen. Sibuyas queen, no? Pero wala. Hanggang ngayon, reyna pa rin Hindi sila. ba rin? Hindi man lang sila na-identify sino ba talaga sila. Kaya nga. So talaga, Attorney Chris, aasahan namin na itong taon na ito ay gugulong na rin ito at may makukulong at magsasampa ng kaso nga ang inyong ahensya at mababayaran, no, yung kanilang penalty. Opo, makakaasa po kayo dyan, no? Tutukan po natin to, katuwang ang DOJ, ang ating Anti-Economic Sabotage Council. Kung reyna naman po sila ng sibuyas doon, magiging reyna po sila ng reha sa mga ilang buwan po.
So sana po, tulungan nyo rin po kami tutukan at bantayan ng kaso ito kasi ang gusto po talaga natin, may masampulan tayo para maging deterrent po ang mga ganitong pagkakakulong ng mga responsableng individual. So aside from food, Attorney Chris, no, another thing that's bothersome, itong paglaganap rin po ng droga na pumapasok po, no. Buti na lang na nahuhuli ninyo, no, pero syempre sa mga nahuhuli ninyo, I'm sure may mga nakakalusot pa rin. Paano po ngayon ang inyong laban kontra droga? May nahuli recently. May nahuli recently. At magkano magbabayad? 50 million, di ba? Parang ito, 50 million ang kanyang reclusion perpetua at may fine na 50 million kasi 146.81 kilograms of illegal drugs with an estimated value of 998,306,096. So, ano pa ito? Nung January 2019. Pero po, yung mga iba, marami pa rin po kayong mga na nahuhuli. Kamusta naman po? Alam niyo po, Ms. Pat, Ms. Ricky, kasama rin po yan sa ating motivation efforts, no? We are targeting to procure yung tinatawag po nating smart X-rays, no? Bukod po dyan, we're also targeting to procure artificial intelligence software to predict, no, yung ganitong movement ng mga contrabands, lalo-lalo na ang prohibited drugs. Itong mga individual na ito, alam niyo po, napaka-creative po nitong mga to, no? Sinubukang ihalo sa balikbayan box, sa mga cereal, sa makailan po, sa ating paliparan, maniwala po kayo, tinago po sa Biblia. No? Sa Biblia pa? Inuka po niya yung mga pahina sa loob para magkaroon ng compartment at doon po itinago ang droga, no? So, patuloy po nating hihigpitan ito kasi kasama naman po ang border control sa mandato ng Bureau of Customs. But again, hopefully, with the procurement of additional and more advanced technology, mas lalo pa po nating mapahigpit ang proteksyon sa ating bansa laban sa pagpasok ng mga ganitong kontrabando. Grabe, ang lakas ng mga loob nila, no? Talaga, Saka grabe, pakapalan, wala na talaga silang sense of morality. Desperado. Ano? Parang feeling ko desperado Biblia sila. pa talaga, doon pa talaga ipapasok. Ako naman po, curious po ako, attorney, dahil nga po nakatutok usually tayo dito sa Manila, sa mga port area natin dito, dahil talaga naman malaki ang pasok po dito. Kamusta po? Kasi may nabalitaan po ako, if you can confirm, meron pong malaking sindikato naman dyan sa SBMA. Yan po ba natututukan pa rin natin? Kasi dyan usually nagpapasok. Alala ko lang, Pat, sinabi mo mga gulay. Kasi dito pumasok yung mga gulay. Sa Dati, SBMA. sa SBMA. Kamusta naman po yung mga port areas natin sa mga probinsya? Nakatutok din po ba tayo doon? Hindi po ba sila pag-iiwanan? Kasi baka mamaya masyado tayo nakafocus dito sa Maynila, sa port area natin dito sa Maynila. Diyan po sa NAIA. Pero yung iba pong mga lusutan, kamusta po ang border control natin doon? Ano po yung mga aksyon na nagagawa na? Tsaka yung mga sindikato po, how true po ba na meron talagang organized syndicates dyan? Alam niyo po, hindi naman po sa dinedepensa po ang Bureau of Customs dahil ako po ay kawani ng BOC, no? Pero yung ganyang usapin po, talaga pong yan ang magiging conclusion natin kung maya't-maya at dun rin lang lumalabas yung mga problema sa ating importasyon, no? So having said that po, meron naman po tayo mga ina-identify, no, na mga ports po natin na kung saan talagang highly susceptible for smuggling of a certain product type, no? Kung whether it is agricultural, motor vehicle, no? And meron po tayong mga programang inilulunsad bukod pa po sa ating pagpa-file na rin ng administrative cases sa mga ating mga kawani, no, sa mga ports na ito. Meron po tayong mga software at mga programs na inilulunsad upang ma-address po ito, no? Siguro po in the first or second week of March, meron po tayong programa patungkol sa ating mga motor vehicles, importation ito. Nagkaroon po tayo ng link up with LTO upang mapigilan po ang pagpasok ng mga smuggled motor vehicles. Ito naman po sa ating SUBIC, no? Meron po tayong ginawang task force na tututok sa mga agricultural importations. At yan naman din po ay binabantayan natin bukod po nga po sa mga sinampa nating administrative cases laban sa ating mga kawani na nandun po, no? So, binabantayan po natin yan kung ano po yung effort natin sa main offices ng Bureau of Customs. The same effort din po ang in-exert natin sa ating mga subports at outside ports ng Metro Manila. That's good news po. That's good to hear na talagang lahat nakatutok po tayo. And I'm not defending customs, pero like ko po sinasabi rin, sa lahat naman ng
ng opisina. There's There's- good and oo, bad. oo. Rotten apples. Oo, diba? So ako po talagang saludo din po ako sa BUC ngayon, lalo na ngayon, at even dati. Oo. For me lahat naman talaga gusto naman to do a good job. Oo. So sana po talaga magtagumpay po kayo ni Commissioner sa pagkuha po ng 1 trillion pesos Oo, ngayong revenue. taon. Pero ako, yung huling question ko, Attorney Bendijo. So lahat na ho ba ng mga sasakyan ay in-auction na ho ba? Medyo disappointing yata, no, yung nakolekta kasi you have to keep lowering your targets eh. Where are we now po? Dito po sa mga nakuha pong mga sasakyan mula sa mga Diskaya at sa mga iba pang mga flood control personalities. For the disguise po, we have the last 7 remaining vehicles. 7 pa rin. Kasi nabenta na po yung Rolls Royce na may mahiwagang payong last nating auction. Oo. Pero yung 6 po doon, yun po kasi yung first time na na-auction po sila dahil doon lang po lumabas yung decision ng ating law division of finality of forfeiture. No? So, first time lang po na-auction yung 6 na sasakyan dito. Second auction po natin ito sa February 25. Magkakaroon din po tayo ng public viewing at announcements for that. No? Doon naman po sa dalawang Bugatti, ito po yung talagang naimbestigahan na rin ng ating Senado. Magkakaroon din po tayo ng announcements patungkol dito kasi baka po kailangan na namin consider talaga strongly yung direct offer kasi napakatagal na po niya at hindi pa rin po siya nabebenta. So, yan po ay abangan po natin sa loob po ng buwan ng Marso. Magkakaroon po tayo ng mga movement patungkol sa mga sasakyang ito. Okay, nako sige Attorney Chris, parang hindi kayo talaga pwede nang magpahinga. Dahil nga 1 trillion. Sabi nga ni Ricky, baka kung anong nawala sa flood control sa inyo naman po kailangan yung punuan. Maraming salamat po Attorney Chris sa inyong serbisyo at syempre tatawag ulit kami pag mayroong mga developments po dyan sa Bureau of Customs po. Maraming salamat. Thank you, Attorney. Maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Ayan po si Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff mula po sa Office of the Commissioner ng Bureau of Customs. At ang oras muli, alas 9:54 na po ng umaga. Ito, alam ba, may pahabol akong good vibes. Kasi Okay. talaga ito, nag-viral po ito buong weekend. Alam mo ba, may isang unggoy sa Japan. Ang pangalan niya ay si Punch. Like what you said earlier, Punch. si Punch. What you said earlier, ang nag-viral talaga yung mga acts of love. Oo. So ito, ang unggoy po na si Punch mula sa Japan ay pumukaw sa puso ng mga netizens sa buong mundo. Ang kwento ni Punch, isang unggoy na iniwan ng kanyang ina pagkasilang sa kanya ay nagbigay ng mensahe ng malasakit at pagmamahal. Nang ipinanganak kasi si Punch, hindi siya tinanggap ng kanyang ina. Aba, rineject. Abandonado siya. Oo, rineject siya ng sarili niyang Oo, nanay. alam mo, may mga video pa tinutulak siya ng nanay niya. kawawa naman. Grabe. Kaya ang mga tagapangalaga sa Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens ang nag-alaga sa kanya. Pinakain siya gamit ang bote, pinanatiling mainit at inalagaan na maayos hanggang sa magkasya siya sa pang-araw-araw na buhay. Pero ito binubuli rin siya. Habang lumalaki, ipinakilala siya sa ibang unggoy. Ngunit, nahirapan siya makipagbagay at makisalamuha sa kanila. Karaniwan na nag-iisa lang siya sa grupo, malayo sa grupo. At hindi, may mga video talaga, tinutulak siya. Kawawa Gusto lang naman, niya mag-hug. nabubuli siya. Gusto lang niya mag-hug, gusto lang niya na-embrace. Dahil dito nagkaroon ng ideya, ang isang staff ng zoo nabigyan si Punch ng isang stuffed toy na orangutan. Agad itong tinanggap ni Punch at mula noon ay nasa hindi niya pinakita. Kanina yung orange na stuffed Ito toy. yung gusto niyang i-hug lang lagi sa bawat Ayan, araw. ayan. Yan, Oo. niyayakap niya to, tinitignan, at saka hinahaplos ng unggoy ang kanyang stuffed toy na parang ito na ang kanyang ina. At saka meron pang video dyan, Patpi, yung unggoy, kinukuha niya yung kamay para yakapin siya. Kulang na kulang talaga siya sa pagmamahal. Ang video ng staff ng zoo na nagpapakita kay Punch na hinihila ang stuffed toy ay mabilis na kumalat online kaya naging viral ito. Ang nakakaantig na kwento ni Punch ay nagsilbing inspirasyon at paalala ng kahalagahan ng pagmamahal at malasakit. Hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop. Pero may good news naman. Yung iba, ang tawag nila, the aunties. Yung mga auntie, Punch. Punch, P-U-N-C-H. Ayan. Yung mga auntie na unggoy, may mga naawa sa kanya. So, as of yesterday, meron na siya may yumayakap na sa kanya. Akala ko may mag-a-adapt na sa kanya. Yung mga auntie lang, ayan yung mga auntie. Imagine ayan, na, nagkukutuhan. Ayan, nagkukutuhan sila. Tapos talagang ayaw sa kanya ng mga bata, tsaka yung nanay niya mismo. Tinutulak Bakit kaya? siya. He looks like a monkey naman. Parang I don't see naman any unusual
Bakit kaya? no? Akala Bakit ko nga hindi dati siya- AI siya. Kasi parang Is it talagang... because of his color? Kasi Baka, parang yung mga no? ibang unggoy dyan, parang Oo. parang tan, tapos siya Oo. medyo parang May pagka-black maitim-itim. siya. Oh, bakit tapos kaya, no? sinisipa-sipa pa siya ng ibang unggoy dati. Oo, Kaya kawawa awa-awa ko. si Tapos Punch. may nag-donate sa kanya, I forgot who, isang billionaire ng Estados Unidos. Oh. Nag-donate na maraming stuffed toys sa kanya. Stuffed toys. Pero di ba sabi nga, nothing beats physical touch. Human and touch. warmth. Yan. Kaya sabi nila, mga newborn babies, talagang importante yung ginayakap. Di ba? Parang inaano mo, kinakarga mo. Kasi doon nila talaga na nafe-feel the warmth, the human warmth, di ba? The human connection. Kaya yung mga sabi nga nila, yung mga bata daw na yung parang inabandona, tapos na sa mga orphanages, yun, parang kulang na kulang. Kasi nga, kulang ng human touch. Oo. Oras! Alas 9:58 na po. Ito po ang ating ASPN, ang sambayanan. Pinusuhan natin, dapat bang panagutin ang mga tech company dahil po sa mga posibleng epekto sa mental health ng sobra-sobrang paggamit po ng social media ng kabataan? Bakit? Basahin po natin ang inyong mga comments. Sabi ni Christina Mendoza, I think hindi po. Nasa desisyon pa din po ito ng mga magulang. Kasi in the first place, parents are the ones who should be guiding and teaching and building their kids' safety. Sabi naman po ni JC Caraan, nasa kabataan na po ang problema, wala sa mga high-tech companies. Sabi ni Erlan Rakyon, sa aking palagay, hindi po. Dapat po ang mga magulang ang magdisiplina at magturo kung paano gamitin ang technology. Sabi naman ni IJ sa Avedra, para sa akin, depende po yan sa mga magulang. Dapat may kasamang disiplina pagdating po sa paghawak at paggamit ng mga smartphones sa mga anak at kabataan natin. Dapat bantayan ng magulang ang mga aktibidad ng mga bata. Baka mahawa sila sa mga influencers sa kapanonood ng mga shorts drama sa social media accounts kagaya ng FB and YT po. Oo, basta dapat, what do you think is as an average or a healthy Na oras? How many hours should you be spending on social media? Supposedly, this was as of my studies nung pandemic. Dapat at least 3 hours, maximum 3 hours a day. Tapos siya throughout the day, hindi yung isang bukso. Pero ngayon kasi, sabi ko nga, yung algorithm mismo, ako minsan nabibiktima rin yan, to be honest. Dahil na-like mo lang yung isang post, parang lalabas na, so na siya, angkla na, magkakasunod-sunod na. So talaga, disiplina lang talaga. Dapat mind over matter. Ito pala, yung number 1 fans club. Sino? Si Rovi. Nag-iisang fans ko. Rovi, hello, good morning. Hello, Rovi. Bagay daw sa atin ng red, sabi niya. Power. Yan. Si Lolita naman, Pineda ng Lolita. Pampanga. Ayan. Naka-red rin, yung makeup artist. Naka-red din siya at BFFs na kami dahil maayos ng aking buhok. Ayan. Thank you. Okay. Thank you, Feb. At tandaan po, dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi pa sarapan. Kaya sulitin mo at tawanan yung mga problema. Mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa po ng masasayang alaala. Kaya tutok ulit kayo dito bukas sa Ano sa Palagay Nyo? Susunod na po ang Kada Umaga, girls! At mamaya alas 9:30 ng gabi, Mataragal International dito lang sa Net 25. Happy Monday! Happy Monday! See you, everybody!